Sa isang nobela, si Juvelian, isang sawimpalad na dalaga na kailan lang ay iniwan ni Miguel ang taong pinakamahal niya ay dumanas ng isang trahedyang humantong sa kanyang kamatayan. Noong araw na iyon, sa isang piging sa palasyo, sa hindi malamang dahilan, nalason ang inuming ibinigay ni Juvelian sa prinsesa. Dahil dito, matapos uminom, nanginig at nawalan ng malay ang prinsesa. Ang lahat ng hinala at mapanuring tingin ay nabaling sa isang maliit na babaeng katulad niya. Kahit anong pilit niyang magpaliwanag, walang naniwala sa kanya. Hindi, wala akong ginawa, maniwala ka sa akin, Miguel. Sinasabi kasi ng prinsesa na nauuhaw siya, kaya hindi naniwala si Miguel sa mga salita niya. Binuhat lang nito ang prinsesa, tumayo, at nagsabing, dahil ba ito sa iniwan kita at nahulog ang loob ko sa prinsesa. Ang mga taong naroon sa piging ay tumingin kay Juvelian ng may pandidiri. Malakas silang nagtsismisan, Diyos ko, gaya ng inaasahan, ginawa niya iyon dahil sa selos. Ganito ba talaga kasama ang ugali ng binibining iyan? Tumanggi raw itong makipaghiwalay sa anak ng Marquez, na si Hesun, at pinahirapan ang bawat babaeng lumalapit dito. Kaya naman, maging ang prinsesa ay naging biktima rin. Sa sandaling iyon, nanginig si Juvelian at naisip, kahit nagalit ako sa prinsesa dahil inagaw niya si Miguel, isinusumpa ko, wala akong balak na patayin siya. Tumingin si Juvelian sa kanyang ama, pero lamig lang ang isinukli nito sa kanya. Mula sa itaas, sumigaw ang emperador, ano pang ginagawa niyo? Ibilanggo niyo agad ang masamang babaeng iyan sa piitan sa ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, lumingon si Juvelian at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ama, naniniwala ka sa akin, di ba? Pero nang walang pag-aalinlangan, binawi nito ang kanyang kamay. Mahal na hari, hinihiling ko na ako na mismo ang maghatid sa kanya. Napalugmok sa lupa si Juvelian sa takot. Hinampas ng emperador ang kanyang trono. Paano ako magtitiwala sa'yo? Kung ikukulong siya sa ordinaryong selda, sino ang nakakaalam kung anong pandaraya ang gagawin niya? Dapat siyang ikulong sa madilim na silid para makasiguro tayo. Ang madilim na silid ay isang lugar na kahit ang kadiliman at mahika ay hindi makakatagos. May pasukan lang pero walang labasan, kaya ang mga nakagawa lang ng karumal-dumal na krimen ang ikinukulong dito. Ang makulong sa madilim na silid ay nangangahulugang tuluyan na nila akong tinalikuran. Pagkatapos ay ang sarili niyang ama, ang tanging kapamilya niya, ang mismong kumaladkad sa kanya palayo. Habang papunta sa piitan, sinubukan niyang sabihin sa kanyang ama na hindi niya iyon ginawa, pero wala itong ipinakitang kahit katiting na malasakit. Ang trato ng kanyang ama sa kanya ay nakakapangilabot sa lamig at kawalan ng puso. Sa pagbabalik tanaw, simula noong bata pa siya, hindi na ito nagmalasakit sa kanya kahit kailan. Sa tuwing gagawa siya ng paraan para mapalapit sa kanyang ama, pandidiring tingin lang ang natatanggap niya, kahit sabihin niyang pumunta siya dahil namimiss niya ito, malamig lang itong sasagot. Huwag mo akong pupuntahan para lang sa ganyang walang kwentang dahilan. Pagkatapos ay hindi na siya nito papansinin, gaano man siya kapait na umiyak. Kinalaunan, tuwing magtatanong siya sa mga katulong tungkol sa kanyang ama, puro iling lang ang natatanggap niya. Nasaan ang ama ko? Gaya ng inaasahan, hindi siya pumunta sa aking seremonya ng pagdadalaga. Habang iniisip ang mga bagay na ito sa harap ng piitan, mapait na lang na napangiti si Juvelian. Sa sandaling ito, habang nakatayo sa harap ng selda, inabutan siya ng kanyang ama ng isang espada at nagsabing, kunin mo to. Pagkasabi niyon, malamig itong naglakad palayo. Habang nakatingin sa espada, naisip ni Juvelian, ano ang dapat kong gawin dito? Sinasabihan ba ako ni ama na patayin ang sarili ko? Habang pinapanood itong umalis, sumigaw siya, Ama, nagmamakaawa ako sa'yo. Ama, parang awa mo na, wag mo akong iwan ng ganito. Pero kahit gaano pa siya umiyak at sumigaw, walang nagbago. Nakaupo sa loob ng piitan, na maluktot si Juvelian sa takot. Sa oras na ito, mula sa labas, nakarinig siya ng mga yapak at gulo. Mahal na prinsipe, hindi po maaari. Nanginig si Juvelian at naisip, ang mahal na prinsipe. Tama, ang madilim na silid na ito ay isang lugar na tanging ang pamilya ng hari lang ang malayang makakapasok at makakalabas. Sa labas, nakikipagbuno ang prinsipe sa mga bantay. Tumabi kayo, narito ako para usisain ang pumatay sa aking kapatid. Nang walang pahintulot ng mahal na hari. Gusto mo bang dumanak ang dugo para tumahimik ka? Mula sa labas, sabi ng prinsipe, gaya ng inaasahan, kailangan muna niyang magdusa hanggang kamatayan bago niya sabihin ang katotohanan. Pagkarinig niyon, sa takot ni Juvelian ay inabot at hinawakan niya ang espada. Ang prinsipe, na may nanlilisik na mga pulang mata, ay tumingin sa kanya at nagsabi, ikaw ba yan? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Nang makita ni Juvelian ang prinsipe, nagpanik siya. Akala niya ay naparito ito para pahirapan siya, kaya nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang espada. Pagkatapos, isang mabilis na hiwa nagpasya siyang tapusin na lang ang sariling buhay kaysa magtiis sa pagpapahirap. Pagkakita rito, tumakbo ang prinsipe para pigilan siya, pero huli na ang lahat. Bago siya mamatay, hindi pa rin niya maintindihan. Gusto ko lang namang mahalin, pero bakit palagi na lang galit at pagtataboy ng lahat ang natatanggap ko? Natapos ang nobelang iyon sa ganoong paraan.
Para naman sa akin, isa lang akong normal na babaeng naghahanap ng trabaho at mambabasa ng nasabing nobela. Pero habang papunta sa part-time job ko, nabangga ako ng sasakyan at namatay. Sadyang malasiguro na muling nabuhay ako bilang si Juvelian. Lahat ng alaala mula sa nakaraang buhay niya na naaalala ko ay nagpapakitang si Juvelian ay nakikipag-date kay Mihail sa loob ng 2 taon. Sa 2 taon na yon, kapag may babaeng lumalapit kay Mihail, pinahihirapan sila ni Juvelian. Para sa orihinal na Juvelian, na hindi minahal ng kanyang ama at nabuhay ng mag-isa, si Mihail lang ang tanging taong tumulong sa kanya, pinahalagahan ni Juvelian ang bawat munting atensyon nito. Kaya naman, lalo siyang nahulog ng malalim dito. Pinuno ni Mihail ang pagkukulang sa pagmamahal sa puso ni Juvelian, pero ang kamatayan ni Juvelian ay nagmula rin doon. Ngayon, matapos isilang muli bilang si Juvelian, para maiwasan ang pintuan ng kamatayan, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong lumayo sa lalaking ito na nagngangalang Mihail. Ngayon, may appointment ako sa kanya. Ano ang dahilan at pinapunta mo ako rito? 3 oras siyang huli sa usapan. Pinatawag mo ba ako rito para lang pagalitan? Ibinaba ni Juvelian ang kanyang tasa ng tsaa at nagsabing, magiging tapat ako sa iyo. Gusto ko nang makipaghiwalay. Seryoso ako, mula ngayon, malaya ka na. Kalokohan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga salitang yan? Ang lalaking minahal ko noon, ang bidang lalaki ng nobelang ito, si Mihail Anberhesun, ang anak ng Marquez. Kung ayaw mong maniwala, edi huwag. Malinaw ko nang nasabi ang hiling kong makipaghiwalay. Sige, mukhang kailangan kitang paniwalaan kahit minsan lang. Malakas na hinampas ni Mihail ang mesa. Pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa harap ko muli. Napangiti si Juvelian at naisip, matagumpay kong natakasan ang kamatayan. Pagkatapos ay maliwanag siyang tumingin kay Mihail. Pasensya na sa mga nakaraan, sana ay maging masaya ka. Sa madaling salita, tumayo si Juvelian, kinuha ang kanyang payong, at umalis. Pinanood siya ni Mihail na umalis at naisip sa sarili, hindi ko na kailangang tumingin para malaman na nag-aarte lang siya para makuha ang atensyon ko, pero bakit parang ang sama ng loob ko? Pagbalik sa mansyon, masaya siya. Pakiramdam ko ay may nabunot na napakabigat na tinik sa dibdib ko. Dapat na akong magmadali sa kwarto ko para magpahinga. Sa sandaling ito, mula sa itaas, bumaba ang kanyang ama at tumayo sa harap niya, kaya napatalon siya sa gulat. Ang kanyang ama ay si Duke Regis Floyen, ang lalaking may natatanging titulo sa imperyo, at ang tanging buhay niyang kamag-anak. Tiningnan siya ni Juvelian at lihim na namangha. Napakagwapo talaga niyang lalaki. Lumipas na ang maraming taon, pero hindi siya tumanda kahit kaunti, at isa rin siyang lalaking hindi mahal ang kanyang anak. Alam ko na kung anong klaseng tao si ama base sa orihinal na kwento, kaya sa buhay na ito, sa halip na maghabol sa pagmamahal niya, gagawin ko ang lahat para malasap ang tamis ng kanyang napakalaking kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ako lang naman ang nag-iisang anak ni ama, kaya siguradong alalang-alala siya pagdating sa usapin ng magiging tagapagmana sa hinaharap. Pero itinaas ni Juvelian ang kanyang baba at sinabi, Ama, gusto ko pong pakasalan ang taong mahal ko, dahil gusto kong mamuhay ng masaya. Walang sinabi ang Duke. Kumunot lang ang kanyang noo, at umalis ng tahimik. Habang pinagmamasdan siyang paalis, naisip ni Juvelian, ni hindi niyo man lang nagawang magsalita sa anak ninyong ito, na labis ninyong kinaiinisan. Umabot na sa puntong wala na kayong tiwala at tinalikuran niyo na ang sarili ninyong anak nang walang kahit katiting na pagmamahal. Ama, mamumuhay ako ng maayos para hindi na ako maging tinik sa paningin niyo. Kaya naman, pakiusap, baliwalain niyo na lang ako, gaya ng palagi ninyong ginagawa. Para na rin sa aking payapa at mahabang buhay. Sa sandaling iyon, isang katulong ang nanginginig na hinihila ang kanyang mabibigat na paa patungo sa silid ni Juvelian. Habang naglalakad, bumubulong siya, nawawala ang paboritong latigo ng binibini. Sa paningin nila, si Juvelian ay isang napakagandang binibini, pero may napakahirap na ugali, na sinisira ang lahat ng bagay sa harap niya. Ngayong araw lang sila naghiwalay ni Sir Mihail, kaya malamang nawala ng matitirang buo sa loob. Nagdarasal ako na walang masamang mangyari. Mahal na binibini, handa na po ang inyong pampaligo. Pero pagkapasok niya, natigilan ang katulong. Nakita niya si Juvelian na tahimik na umiiyak, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pagkakita sa eksenang ito, nagpanik ang katulong at sumigaw, mahal na binibini. Nagtaka naman si Juvelian, anong meron? Nakita ba niya? Ayos lang po ba kayo? Nahihiyang ibinaling ni Juvelian ang kanyang mukha para punasan ang mga luha. Naisip niya sa sarili, dapat pala naghikab ako ng nakasara ang bibig. Marilyn, masyado lang akong pagod, kaya ganoon. Bukas na lang ako maliligo. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ng katulong, tumawa si Juvelian, haha, dahil lang talaga ito sa pagod. Ibinaba naman ng katulong na si Marilyn ang kanyang ulo, hindi po, sige po, magpahinga na po kayo. Salamat Marilyn. Naghikab lang naman ako ng malakas kaya nagluha ang mga mata ko, pero kung ano-ano na ang naisip ng katulong, at pati ang mga mata ni Marilyn ay nagtubig na rin. Yumuko siya bilang paghingi ng paumanhin, at mabilis na tumakbo palabas.
Nang maiwang mag-isa, napangiti si Juvelian sa sarili. Sa susunod, hindi ko na dapat tinutokso ang mga katulong. Sa labas, nakaramdam ng awa si Marilyn. Kahit ano pang sabihin ng iba, siguradong wasak ang puso niya dahil sa pakikipaghiwalay, hanggang sa puntong umiiyak na siya, kawawa naman ang aking binibini. Narinig ito ng Duke at nagpunta para magtanong. Umiiyak ang batang iyon. Sabihin mo sa akin ng detalyado ang lahat ng nakita mo. Kinabukasan, naisip ni Juvelian, tila napakaganda ng araw ngayon. Magandang umaga po. Mahal na binibini, iniimbitahan po kayo ng Duke na mag-almusal kasama siya. Maya-maya lang, bumaba na si Juvelian para mag-almusal sa isang pakiramdam na parang wala siyang gana o hindi siya makalunok ng kahit ano. Naisip niya sa sarili. Kadalasan, hindi naman nakikipag-almusal sa akin si Ama. Sa buong oras ng pagkain, nakatitig lang sa kanya si Duke Floyen. Pagkalipas ng ilang sandali, naramdaman ni Juvelian na busog na siya, at tatayo na sana nang muling lagyan ni Duke Floyen ang kanyang plato ng mas maraming pagkain at sabihing, kumain ka pa. Nagtaka si Juvelian, Ama, bakit niyo po ako tinatrato ng ganito? Habang pinagmamasdan kung paano nilamon ni Juvelian ang pagkaing ibinigay niya, naalala ng Duke na ang binibini ay sawi sa pag-ibig sa anak ng Marquez na si Jesun, at naging kontrabidang si Juvelian. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga siya. Nagulat naman ang dalaga sa buntong hininga ng Duke. Sinulyapan ni Juvelian ang Duke at naisip sa sarili, napakakaawa ko naman. Pero inaasahan na iyon, ang marangal na Duke ay ang commander ng Night Order ng Central Army at ng pamilya ng hari. Siya ang bayaning may pinakamalaking ambag sa pagdadala sa imperyo sa isang maluwalhating tagumpay 20 taon na ang nakakaraan. Kumpara sa kanya, isa lang akong dunggis na sumisira sa kanyang reputasyon sa mataas na lipunan, isang taong walang halaga at walang mga kaibigan. Talagang hindi ako maihahambing sa kanya. Habang nagmumukmok siya at nakatingin sa Duke, nagtanong ito, Juvelian, ano ba ang tipo mo sa lalaki? Nabigla si Juvelian at nabitawan ang kutsilyo sa kanyang kamay. Bakit niyo po tinatanong iyan ng biglaan? Gusto ko lang malaman, sunod-sunod na tanong ang pumasok sa isip niya. Gusto niyo lang malaman? Wala naman kayong pakialam sa akin sa lahat ng oras na ito. Bakit? Posible bang pinaplano ni Ama na ipakasal ako sa ibang lalaki? Nagbabalak ba siyang maghanap ng tagapagmana sa pamamagitan ng pagkuha ng ibang manugang para palitan si Michel? Imposible. Ang tipo ko, isang lalaking mas malakas pa kay Ama. Nagalak siya sa loob-loob niya dahil saan naman kaya makakahanap ng ganoong tao. Tinatanggihan ko ang kasalang ito. Sa isang malamig na ekspresyon, nagtanong ang Duke, ganoon ba? Nahulaan ba niya ang intensyon ko? Mabuti na rin iyon, pero wala namang ganoong tao sa mundong ito, di ba? Si Ama ang pinakamalakas na tao sa imperyong ito. Magpapakasal lang ako sa lalaking makakatugon sa lahat ng mga kondisyon. Ama, kayamanan, katanyagan, pinagmulan ng pamilya, hitsura, at kakayahan. Sa pagsabi niyon, tumawa siya, haha. Nanatiling tahimik ang Duke, malalim ang iniisip. Pagkatapos ay sinabi niya, Juvelian. Kinabahan si Juvelian nang marinig itong tawagin ang kanyang pangalan. Sumama ka sa akin sa labas ngayong araw. Napatalon si Juvelian at nagtanong. Bakit po? Hindi masyadong nagsalita ang Duke. Inikot-ikot lang niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabing, hayaan mo na iyon. Sa loob ng 18 taon, hindi pa ako kailanman nakakalabas kasama si Ama. Ama, bakit niyo po ako tinatrato ng ganito? Maya-maya lang sa Arcade Street, magkasamang lumabas ang mag-ama. Anong klaseng mag-ama ang mukhang magkapatid lang sa ganitong paraan? Pumasok sila sa isang tindahan. Ito, iyon, kukunin ko silang lahat. Isama mo na rin ang kuwago. Tulirong-tuliro si Juvelian, ano ba talagang problema ni Ama? Kaswal na kinuha ni Juvelian ang isang kunehong puno ng mamahaling bato at naisip, sobrang mahal, kahit bigyan pa ng pera, walang maglalakas loob na bumili nito. Pagkatapos ay itinuro ng Duke, kunin mo rin ang isang iyon. Dahil doon ay nagulat siya. Hindi, bakit ba binibili ni Ama ang lahat ng tinitingnan ko? Matapos sundan ng kanyang ama ng ilang sandali, nagsimulang makaramdam ng pagod si Juvelian at gustong umuwi para magpahinga. Sa sandaling ito, may dumaan na nakakuha ng kanyang atensyon. O, isang babaeng may dalang espada. Humarap sa kanya ang Duke at sinabi, maghintay ka sandali, manatili ka muna rito. Pagkatapos ay lumapit siya para makipag-usap sa taong iyon. Nagtaka siya. Kilala ba iyon ni Ama? Naisip ni Juvelian sa sarili, matapos mawala, nang walang bakas ang commander ng Royal Guard ni Reyna Julia, itinigil na rin ang pagkuha ng mga babaeng bodyguard. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kalye. Iyon si Duke Floyen kanina, di ba? Kung ganoon, iyon ba ang kilalang-kilala niyang anak na babae doon? Dahil sa sobrang atensyon sa kanya, kailangang humanap ni Juvelian ng mas tahimik na lugar, kaya tahimik siyang pumasok sa isang tindahan. Pagkabukas niya ng pinto, sinabi ng tao sa loob, tuloy po kayo. Anong hangin ang nagdala ng isang anghel sa aking tindahan? Nagulat siya at sinabing, maling lugar yata ang napuntahan ko. Nakita ng iba ang kanyang pagkapahiya at nagtawanan, haha. Masayang sinabi ng tindero,
Ano po ang gusto ninyong bilhin? Nirerespeto ko ang inyong panlasa. Naisip niya sa sarili, hindi ko ito panlasa, wala akong gustong bilhin kahit ano. Habang nanganga pa siya sa hiya, may pumasok na isang tao, tumayo mismo sa likuran niya, at nagsabing, bayad. Nagtatakang tumingala siya at nakita niyang may pulang mata ang taong iyon. Tumingin din sa kanya ang taong iyon. Nagulat si Juvelian at hihingi na sana ng paumanhin sa harap-harapang pagtitig. Pero biglang sumigaw ang lalaki, ano bang tinitingin-tingin mo? Lumayas ka rito. Naisip niya sa sarili, sige na, inaamin ko na ang matangos na ilong na iyon at ang matatalas na mata. Napakagwapo niya kaya hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Pero bakit siya nakatingin sa akin ng ganyan? Sinabihan ba niya akong lumayas? Sinabi ni Juvelian ng may bakas ng inis, sige, gusto kong bilhin ang eksaktong binibili ng lalaking ito. Binibini, sigurado po ba kayong gusto niyong bilhin ito? Oo. Siguradong sigurado ako. Gusto niyo po itong pampakintab ng baluti? Napatalon sa gulat si Juvelian, pero sinubukan niyang manatiling kalmado. Ang mga kasangkapan kasi sa mansyon ko ay naging mapurol na lahat. Sayang naman kung hahayaan ko lang na ganoon. Sumisigaw na ang kalooban niya, Diyos ko, nakakahiya talaga ito. Sabi ng tindero. Ganoon po ba? Kung ganoon po, hindi sasapat ang isang kahon lang para sa lahat ng kasangkapan sa mansyon niyo, mahal na binibini. Sandali lang po, pupunta lang ako sa bodega para kunin yon agad. Teka lang, Diyos ko, hindi ko naman gustong ganito ang mangyari. Kinuha ng lalaking iyon ang kanyang mga gamit, nag-iwan ng isang gintong barya, at nagmamadaling tumalikod para umalis. Nang makita ito, sumigaw si Juvelian, pasensya na po. Ang sukli nyo, sandali lang, isang buong gintong barya ang ibinayad nyo. Huy, nakikinig ba kayo sa akin? Ginoo. Habang hinahabol niya ito, biglang huminto ang lalaki, kaya naman bumangga siya rito ng malakas. Gusto ko lang sabihing mali ang naibayad nyo. Muntik nang mabali ang ilong niya sa pagkakabangga. Bulong niya, o baka dayuhan ka. Ang isang gintong barya ay sapat na para sa pagkain ng isang pamilya ng ordinaryong mamamayan sa loob ng isang buong linggo. Hindi lang yon, makakabili ka na rin ng gamit na pangpakintab gamit ang perang iyon. Sa sandaling iyon, tumakbo palabas ang tindero habang may bitbit na tumpok ng mga paninda. Mahal na dalaga, 10 kahon lang ang meron kami sa tindahan. Hindi, wala akong balak bumili ng 10 kahon. Haha, sigurado akong magugustuhan ito ng dalaga. Hindi, salamat na lang. Habang nag-uusap ang dalawa, nakaalis na ang lalaki. Nagbalik na po kayo, amo. Naipaalam ko na sa duke ang petsa kung kailan nyo balak bumisita. Sige. May nangyari ba? Mahal na prinsipe. Noong oras na iyon, naalala niya ang itsura ni Juvelian kanina. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsabi, hindi, walang nangyari. Sa kabilang banda, nakita ng duke na may bitbit siyang tumpok ng mga kahon ng pangpakintab at nagtanong, ano yan? Pampakintab ng baluti, sa isip niya. Sa huli, umalis pa rin siya nang hindi kinukuha ang sukli niya. Sayang naman ang perang yon. Pagkatapos ay napatingin siya sa bitbit niya at bumuntong hininga, nasayang din ang pera ko. Napakahaba talaga ng araw na ito, pagod na ako. Sumasakit ang paa niya dahil sa suot na high heels buong araw. Nahihilo siya habang nakatingin sa hagdan. Kung gusto kong manahin ang yaman ni ama sa hinaharap, hindi ko siya pwedeng suwayin. Sinubukang maglakad ni Juvelian, pero natisod siya at natumba. Mabuti na lang at nasalo siya ng duke. Salamat naman, muntik na siyang masubasob. Anong ginagawa mo? Pasensya na po, ama. Naisip niya sa sarili, siguradong galit na si ama. Kahit hirap na hirap akong maglakad, dapat ay hinayaan na lang niya ako. Bigla siyang binuhat nito. Ama. Bumalik na tayo sa karwahe. Ama, ayos lang po ako. Tumahimik ka. Binuhat niya ito palayo sa harap ng lahat. Nagtaka siya, ano bang nangyayari sa akin ngayon? Una sa tindahan ng brilyante kanina, tapos ngayon ito naman. Ama, ibaba niyo na po ako. Ayos lang ako, gusto ko pang mamili. Juvelian, manahimik ka na lang. Napaisip si Juvelian, napakasirap talagang pasayahin ni ama. Pinagpawisan si Juvelian at nakaramdam ng hilo, nang hihina niyang isinandal ang ulo sa duke. Sabi nito, balang araw, makakahanap ka rin ng mabuting lalaki. Hindi ko marinig ang sinasabi ni ama. Itatango ko na lang para matapos na to. Nang makita siyang tahimik lang, nagtanong ito, Juvelian, anong problema? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kaya hindi niyo na kailangang mag-alala. Matapos sabihin yon, nahimatay si Juvelian, nalaglag ang kanyang kamay, kaya naman nagpanik ang duke. Juvelian, posible bang katulad ito noong nakaraan, hindi maaari? Juvelian, pagkabalik sa mansyon, hindi binitiwan ng duke ang kanyang kamay. Gising. Gumising ka. Hindi, kung mawawala ka rin sa akin. Habang nagdedeliryo, naisip niya, nakakapagtaka, bakit tinatawag ng taong ito ang pangalan ko, bakit siya umiyak? Gising na, parang awa mo na. 4 na araw ang lumipas, nagising siya. Aray, ang ulo ko. Nagising na rin ako sa masamang panaginip na iyon. Mahal na dalaga, ayos lang po ba kayo? Nag-alala po ako ng sobra nung hindi kayo nagising.
Pinapagalitan ako ng lahat ng tao rito. Ilang araw na ba akong nakahiga? 4 na araw na ang nakakalipas. Nagpanik siya. 4 na araw. Sa sandaling iyon, nagtakbuhan ang mga katulong. Mahal na dalaga, ayos lang po ba kayo? Mahal na dalaga. Habang tinitingnan ang kwartong puno ng mga bulaklak at regalo, nagtanong siya, ano ang mga yan? Mga regalo po yan mula sa mga noble ladies, para sa mabilis niyong paggaling. Nagtaka siya. Hindi maaari, dahil wala naman akong kaibigan. Sa pagkakataong ito, pumasok ang kanyang ama mula sa labas. Lumapit ang Duke, hinawakan ang kanyang noo, at nagtanong, gising ka na ba? Napaisip siya sa sarili, nanaginip pa rin ba ako? Bago pa siya makasagot, tumalikod na ang Duke para umalis. Magpahinga ka na. Umalis nga siya agad. Ano bang inaasahan ko? Isang ama na tila walang pakialam sa may sakit niyang anak para lang hindi magmukhang mahina sa mga tauhan niya. Saglit ko lang talagang nakikita ang mukha niya. Pagkagising matapos magkasakit, ang lahat ng bulaklak at liham na ito ay ipinadala lang para sa reputasyon ni ama. Walang tunay na may pakialam sa akin. Gaya ng inaasahan, kung wala ang pera at pangalan ni ama, wala akong kwenta. Mahal na dalaga, kayo po ba talaga ang susulat ng mga liham na iyon? Oo, sumulat ang lahat dahil nag-aalala sila, kaya dapat lang na ako mismo ang sumagot. Una sa lahat, ang tingin ng mga tao. Kailangan kong baguhin ang maling akala nila tungkol sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagbubulungan ang mga katulong, nagbabasa ng libro ang dalaga. Tungkol naman sa pag-aaral, baka hindi ipamana sa akin ni ama ang titulo. Makakakuha lang ako ng sapat na pera, kaya kailangan ko itong tipirin. Dapat na akong maghandang maging independyente at tumakas mula kay ama. Pero nakakabagot talagang mag-aral. Hindi ako nag-aral ng mabuti noon, kaya heto ako ngayon at naghihirap. Hindi, kailangan kong galingan para sa kalayaan ko. Nang itulak niya ang pinto at pumasok, nakaupo na doon ang kanyang ama. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang mga librong hawak niya. Ama, magandang umaga po. Hindi ko alam na nandito po kayo sa silid-aklatan. Humarap ito at nagsabi, hindi na umaga, hapon na. Ah, oo nga pala. Mali ako. Nang makita ang librong hawak niya, nagtanong ito. Libro ba yan tungkol sa pamamahala ng lupain? Nagtaka ito. Bakit niya binabasa yan? Opo. Naging curious lang po ako sa ginagawa niyo, ama. Bakit ka nagkaka-interes doon? Hindi ko naman pwedeng sabihin gusto kong pamahalaan ang lupain. Curious lang po ako, yun lang. Wala po akong ibang balak. Nag-cruise ng braso ang duke at nagsabi, Juvelian, maupo ka. Naalala niya ang payo ng doktor, mahal na dalaga, kailangan niyo pong mag-ingat na huwag ma-stress at manatiling kalmado. Anong kalmado? Stress na ako ngayon. Hindi ko na nga alam kung makakangiti pa ako. Nakakapanghina ang ganitong atmosfera. Sa takbo ng mga bagay na to, mahihimatay na naman ako. Hindi ko pa nakikitang nakikipagtalo si ama. Kailangan ko nang magmadali sa opisina para maibalik ang pendant na to. Sa sandaling yon, sumigaw ang tatay niya, Max. Nang marinig niyang tinawag ng tatay niya ang pangalang yon, kuryoso siyang sumilip. Sino kaya siya? Ganun ba sila kalapit para tawagin lang ang isa't isa sa pangalan? Hindi siya mukhang kabalyero. Mercenary ba siya? Lumingon si Max, kaya mabilis na nagtago si Juvelian. Muntik na ko dun ah. Teka, hindi ba yan yung guwapong lalaki sa shop ng armor polish? Pagpapatuloy ng tatay niya, ang sining ng espada ay ginagamit para protektahan ang mga mahahalagang bagay, hindi para pumatay. Mukhang nakalimutan mo na yan. Master, kailangan mo ba talagang magkunwaring ganyan kahina? Master daw? Hindi ko alam na may disipulo pala si ama. May mga pagkakataon na mas lumalakas ang isang tao kapag may kailangan siyang protektahan. Wala akong pakialam sa bagay na yan. Marami pa kong kailangang gawin, aalis na ko. Pinanood siya ni Juvelian at naisip, ama, napakabastos niya dahil wala siyang sinumang pinoprotektahan. Max, balang araw mahahanap mo rin ang taong gusto mong protektahan. Napaisip si Juvelian, mahalagang tao. Mayroon nga kayang pinapahalagahan si ama ng ganoon? Kahit na hinayaan lang ni ama na mamatay mag-isa ang kaisa-isa niyang anak. Habang nakayuko siya at malalim ang iniisip, biglang nagsalita si Max. Hindi ko alam kung makakahanap ako ng taong poprotektahan ko, pero may nakikita akong daga na nagtatago rito. Nagulat si Juvelian nang marinig ang salitang daga. Daga? May daga ba rito? Ayoko sa daga. Dahan-dahang hinugot ni Max ang kanyang espada at sinabing, huhulihin ko to. Nang marinig ito, lihim na nagalak si Juvelian. Sige, pakihuli nga. Pero nang makita ng duke na hinugot ni Max ang espada nito, sabi niya, hindi na kailangan. Kapag ginawa mo yan, kahit ikaw pa, hindi kita palalagpasin. Nagtago si Juvelian sa likod ng pader, habang sumisigaw ang kalooban niya. Ama? Seryoso ba? Bakit ka ba ganyan? Hindi na ko pwedeng magtago rito, pero kapag lumabas naman ako ngayon. Sumilip siya at nakitang matalim ang tinginan ng dalawa. Naisip niyang ito na ang pagkakataon, kaya tumalikod siya at umalis. Tatakas muna ko. Mamamatay ako sa kabarito eh. Saka ko na lang isa sa uli ang pendant.
Nang masigurong nakaalis na siya, sinabi ng Duke, Max, alam mo kung sino siya, pero tinawag mo pa rin siyang ganoon? Masyadong madilim kaya hindi ko masyadong nakita. Napaisip si Max, 10 taon na akong nag-aaral ng espada sa ilalim mo. Alam ko kung gaano kahigpit at kalamig ang taong to. Pero, yun lang ang tanging oras na naging kalmado ang mukha mo. Sabi ng Duke, anak ko yon. Si Juvelian. Oo. Hindi ko maintindihan, bakit mo itatali ang sarili mo sa ganoong pabigat? Hindi ako magiging katulad mo na ipinapakita ang kahinaan. Habang pinapanood na umalis si Max, naalala ng Duke ang nakaraan? Mahal na hari, ang batang ito. Pakiusap, turuan niyo siyang mabuhay hanggang sa dumating ang oras na yon. Tinatanggap ko ang iyong utos. Max, kailangan mong patuloy na mabuhay. Kilala ko na ang prinsipe simula noong pinabayaan siya ng emperador. Kaya naman, ang posisyon ng mahal na crown prince ay itinuturing na bakante. Ang ina ni Max ay isang sakiting babae na hindi gaanong binigyan ng halaga, kaya napakapobre ng kanyang libing. Naiintindihan ko ang galit mo, dahil naging katulad mo rin ako noon. Pero hindi mo alam, dahil sa batang yon, hindi pa ko tuluyang nilalamon ng halimaw sa loob ko. Darating ang araw, makakatagpo ka rin ng isang tao na papahalagahan mo, higit sa kahit na ano. Pagkabalik sa kanyang silid, nagbalot si Juvelia ng kumot dahil sa takot. Nagtanong ang katulong, may daga po ba talaga sa loob ng bahay? Sabi po kasi ng mga dating katulong, na itaboy na nila ang lahat ng daga. Siguro may ilang nakalusot dahil sa sobrang laki ng mansyong ito. Huwag po kayong mag-alala, mahal na lady. Iuulat ko po ito sa butler. Kailangang mapuksa agad sila bago pa magsipagparami. Tungkol naman sa kanyang ama, matapos itong mabalitaan mula sa butler, sinabi niya. Nag-aalala ba siya? Opo. Nitong mga nakaraan ay nagtawag na rin ako ng mga katulong para manghuli ng daga, pero wala kaming mahuli. Napaisip ang Duke, mukhang namali ng interpretasyon si Juvelian sa sinabi ni Max, walang daga rito, Derek. Ano pa yon, Master? Saan ba kadalasang nakatira ang mga daga? Ah, wag na lang. Kumusta na ang listahan ng mga kandidato para kay Juvelian? Opo. Naghahanap pa rin ako ng taong papasa sa lahat ng requirements nyo. Marahil ay matatapos ko na ito ngayong araw. At saka po pala, nagpadala uli ng sulat si Lord Michel. Si Michel? Bakit ba nagpapadala ng sulat ang gunggong na yon? Ano bang pinagsasabi niya sa mga huling sulat niya? Namimilit pa rin po siya na sagutin siya ng mahal na lady. Lahat po ng nilalaman ng sulat niya ay nagpapahiwatig na iniisip niyang biro lang ang mga ginagawa ng lady para makuha ang atensyon niya. Ganun ba? Siguraduhin mong walang mababasa si Juvelian kahit isa sa mga sulat niya. Sumagot si Derek, sasabihan ko po ang ibang mga katulong. Huwag. Sa'yo ko ipinagkakatiwala ang gawain ito. Sa oras na makakita ka ng sulat, sunugin mo agad yon. Sa oras na ito, masayang ibinalita ng katulong na si Marilyn, mahal na lady, narinig ko pong may nahuli na silang daga. Kitang-kita ang tuwa ni Juvelian at nagtanong para masiguro. Opo. Pero yun lang po ang tanging nahulog sa bitag. Dahil wala nang iba pang nahuli, mukhang aksidente lang talagang nakapasok ang dagang yon sa bahay. Nakaramdam ng malaking ginhawa si Juvelian. Sa wakas, makakapasok na ko ng panatag sa loob. Kinailangan ko patuloy gumawa ng temporaryong matutuluyan sa garden dahil doon. Ah, heto po pala ang sulat para sa inyo, mahal na lady. Nanlaki ang mga mata ni Juvelian sa gulat. Siguradong galing ito kay Count Ayalo, sagot sa sulat na ipinadala ko sa kanya noong nakaraan. Ang sabi sa sulat, malugod kayong inaanyayahan sa ika-17 kaarawan ni Lady Rosemary Ayalo. So, isa itong imbitasyon. Ang bunsong anak ni Count Ayalo na si Rose. Isa siyang masamang babae na gustong pabagsakin ako noon. Pero ngayon, hindi naman na ganoon kasama ang relasyon ko sa kanya. Ang imbitasyon ay para sa isang birthday party na gaganapin sa loob ng 3 linggo. Tinawag ni Juvelian ang katulong, Marilyn. Po, mahal na lady, pumitas ka ng ilang bulaklak sa garden para sa akin. At Sela, dalhan mo ko ng ribbon para panggawa ng bow. Pagkatapos magsalita, seryosong napaisip si Juvelian, ang pag-alam kung kailan hihingi ng tulong sa iba ay isa ring paraan ng pagiging independent. Tapos, pabulong niyang sinabi ng may pag-aalinlangan, pakidala na rin ako ng isa pang plato ng pastries. Kailangan ko ring alagaan ang sarili ko. Pagkaraan, natanggap ni Lady Rose ang sagot na sulat ni Juvelian. Napakaganda at nagniningning ang sulat. Maligayang ika-17 kaarawan, Lady Ayalo. Nagulat ako nang matanggap ko ang iyong imbitasyon. Inaasahan ko ang pagkikita natin sa iyong party. Nagningning ang mga mata ni Rose na parang mga bituin habang sinasabing, si Lady Juvelian ba mismo ang sumulat at nag-decorate nito para sa akin? Napakaganda. Nagpagulong-gulong siya sa kanyang kama. Sapat na sanang ikagulat na sumagot siya sa sulat ko sa unang pagkakataon. Pero tinanggap pa niya ang imbitasyon ko. Naalala niya, sa totoo lang, dati ko pa hinahangaan ang pagiging formal at elegante niya. Para siyang isang manika sa ganda. Nang maalala niya ang panahong yon, masaya siyang tumakbo palapit kay Juvelian. Ah, ikinalulugod ko po kayong makilala, mahal na lady.
Pero hindi man lang siya pinansin ni Juvelian at nagmamadaling yumakap kay Mihail. Binaliwala niya ko noon, pero ngayon, kinalimutan ko na ang lahat ng yon. Kaya dapat mag-reply din ako sa kanya. At dahil doon, agad na sumulat si Rose, dinekorasyonan ito ng napakaganda, at ipinadala kay Juvelian. Si Juvelian naman, habang hawak ang sulat, ay nagulat din. Hindi ko inaasahang sasagot siyang muli sa akin. Hello, ako si Rosemary. Siyempre, alam kong hindi ako nakapagpakilala sa inyo ng direkta, kaya ipinadala ko ang sulat na ito. Napakasaya ko po na sinagot niyo ang sulat ko. Napakaganda ng pagkakadecorate nyo gamit ang mga tuyong bulaklak, kaya sinubukan ko ring gawin yon sa sulat ko. Bakit ba ang ganda nyo na, ang galing nyo pa sa ganitong sining? Para sa akin, isa kayong tunay na prinsesa. Matapos magbasa, napatawa ng malakas si Juvelian. Ginigaya niya yung sulat na ipinadala ko sa kanya, tapos pinuri niya ito, napaka-cute mo talaga, Rosa. Pero ang haba naman nito. Habang mukhang seryosong nag-iisip si Juvelian, naiyak sa tuwa ang katulong na si Marilyn. Diyos ko, napakalalim ng iniisip ng ating lady. Naisip ni Juvelian, dahil naging malinaw ang pagkakasabi niya, siguradong may inaasahan siyang sagot mula sa akin. Habang nangyayari iyon, sa palasyo ng imperyo, nagtsitsismisan ang lahat sa hapagkainan. Nakita mo ba yung sulat na ipinadala ni Lady Floyen? Oo. Mukhang nag-isip-isip na siya at nagbago na rin sa wakas. Pero paano namang magbabago ang babaeng yon ng ganoon kabilis? Nakalimutan niyo na ba ang mga ginawa niya noon? Dati nga, kahit anong piging, hindi siya sumisipot. Anak ka lang ni Count Ayalo, wala kang pinagkaiba sa iba. Nanaginip ka ba ng gising? Nga pala, uso na ngayon ang paglalagay ng mga tuyong bulaklak sa mga sulat. Napadaan si Mikhail at narinig ang pinag-uusapan nila. Napakuyom siya ng kamao at binanggit ang pangalan ni Juvelian. So, nakikipag-ugnayan ka na pala ngayon sa anak ni Count Ayalo? Isang lalaki ang lumapit kay Mikhail at magalang na nagsabi, maligayang pagbabalik, aking Panginoon. Sabi naman ni Mikhail, ipaalam mo kay Count Ayalo na pupunta ako sa piging ng kaarawan na yon. Saka, may mga sulat ba para sa akin? Wala po, mahal na Panginoon. May inaasahan po ba kayong sulat? Biglang nagdilim ang mukha ni Mikhail. Sabi ni Mikhail, wala. Umalis ka na, ganyan ka na pala ngayon. Hindi ko inaasahang magagawa mong deadmahin lang ang sulat ko. Juvelian, ganyan mo ba talaga kagustong makuha ang atensyon ko? Pagsisihan mo to. Habang nangyayari yon, problemado si Juvelian sa pagpili ng regalo. Mamimili lang naman ako, pero bakit ang daming bantay na kabalyero? Ang tatay niyang si Duke Regis Floyen ang namilit sa pagpapadala ng mga bantay na ito. Hindi lang naman isa, masyadong marami to, ama. May 12 kabalyero, 12 talaga. Gusto ko lang namang mabuhay ng tahimik. Sa pagkakataong ito, nagtanong ang pinsan ni Juvelian, gusto mo ba talagang pumasok dyan? Mukhang sarado na sila. Lord Leozin, dahil maraming nakatingin sa atin, sa tingin ko dapat kang magsalita ng may higit na paggalang, at saka, kailangang sa lugar na ito tayo pumunta. Mula noong pinili niya yung pampakinis ng bakal na baluti, naging kakatwa na talaga ang panlasa niya. Pagpasok ni Juvelian, napabuntong hininga ang may-ari ng tindahan. Hindi maganda ang pakiramdam ko para magtrabaho ngayon. Doon na lang kayo sa tindahan ng Grandor sa kabilang pinto. Pero, sumagot si Juvelian na ayos lang daw. Lumapit si Juvelian at tinawag ang may-ari ng tindahan na si Ian Petor. May ipapagawa ako sa'yo. Napatingala siya, puno ng pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang napili nito. Sinabi naman ni Juvelian, dahil ikaw lang ang makakagawa ng gusto ko. Umalis na po kayo. Gaya ng nakikita nyo, wala ako sa mood. Tumayo siya para talikuran ito, pero sinabi ni Juvelian, naniniwala ako sa iyo. Nag-alinlangan si Petor at sinulyapan si Juvelian. Ngumiti ang dalaga at nagsabi, buo ang tiwala ko na kaya mong gumawa ng mga mahiwagang kagamitan ng napakahusay. Dahil balang araw, magiging pinakadakilang manggagawa ka sa buong imperyo. Naiyak si Petor sa sobrang tuwa at nahihiyang tinakpan ang kanyang mukha. Si Ian Petor, bagaman kasalukuyang lugmok dahil sa bigat ng negosyo ng kanilang pamilya, ay magiging isang napakahusay na manggagawa gaya ng kanyang ama. 6 na buwan ang lumipas, naging pinakamahusay siyang manggagawa at gumawa ng ingay sa buong lugar. Noong oras na yon, tinanong ni Petor kung ano ang ipapagawa nito. Ngumiti siya at nagsabi, syempre. Habang nangyayari iyon, pumasok si Derek at iniulat kay Duke Floyen na handa na ang listahan ng mga kandidato. Sinuri ito ni Duke Floyen at nagtaka, bakit nandito ang pangalan ni Max, pagkatapos ay kumuha siya ng panulat at binilugan ito. Sinabihan niya si Derek na tanggalin ang pangalang ito. Pumasok ang isa pang katulong at nagsabi, Panginoon, nagpadala po ang mahal na hari ng isang mabilisang sulat. Pinapatawag po niya kayo agad sa palasyo. Habang nangyayari yon, naisip ni Juvelian, dapat pala mas simpleng bagay na lang ang hiniling ko. Noong nakaraan, masyado akong nakatutok sa pagpapasaya kay ama, kaya wala akong napiling maganda. Biglang nakakita siya ng mga cufflinks at napamangha. Napakaganda ng mga ito at siguradong babagay sa kasuotan ni ama. Tama,
Ito ang ireregalo ko sa kanya, kasabay ng pagbabalik ng kuwintas. Kapag ibinigay ko to kasama ang regalo, baka mabawasan ang galit niya. Agad niyang sinabi, bibilhin ko ito. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanya. Aba, sino tong nakikita ko? Hindi ba't si Lady Floyen to? Lumingon siya at bumulong, Radian. Ang kamag-anak ni Mikhail na sikat na tsismoso sa lipunan. Ang lalaking may matalas na dila, si Radian Roy. Sabi ni Juvelian, matagal na rin tayong hindi nagkita, Lord Roy. Siguro ay nagpapanggap lang itong hindi ako kilala. Nalulungkot naman ako na ganyan ka na kung tumawag sa akin, Milady, porket naghiwalay lang kayo ni Mikhail. Sige na, tawagin mo na lang akong Radian. Milady, mukhang napakaganda niyo po ngayon, parang isang gintong daffodil. Napakunot ang noo ni Juvelian sa kanya, at sa isip-isip niya, ang bastos naman ito, pero kailangang magtiis. Gusto lang niya akong asarin. Binawi niya ang kanyang kamay at nagsabi, may iba pa akong gagawin, kaya kailangan ko nang umalis. Anong klaseng plano yan na parang tumatakbo ka na palayo? Lumingon pabalik si Juvelian para bilhin ang mga cufflinks kanina. Napangiti ng nakakaloko si Radian, habang iniisip, bumibili ka na agad ng cufflinks para sa ibang lalaki. Ano kayang gagawin ni Mikhail kapag nalaman niya to? Habang nangyayari yon, sa palasyo ng Asset, yumukod si Duke Floyen at nagtanong, ipinapatawag niyo po ba ako, mahal na hari? Nagtanong ang hari tungkol sa daga na nakapasok sa palasyo. Gusto ko, bilang tapat kong tauhan, napuksain mo ang lahat ng mga pesteng yan. Opo, mahal na hari. Naisip ng Duke, gusto niyang hanapin ko ang utak sa likod ng pagtatangkang pagpatay at tapusin sila. Gusto kong manatili ka sa kastilyo para magsagawa ng investigasyon. Naiintindihan ko po, mananatili ako rito ng ilang araw, mahal na hari. Dahil kasama kita, Duke, mas lalo akong kumakalma. Maya-maya, tinanong siya ng mga kabalyero kung susundin ba talaga niya ang utos na iyon. Pinaalalahanan sila ni Duke Floyen, nasa loob tayo ng palasyo, ayusin niyo ang mga galaw niyo, at hindi niyo kailangang magduda. Nakaupo si Max sa sanga ng puno at bumulong, hindi ako makapaniwalang hinahayaan niyang malayang gumala ang taong kaya naman niyang pabagsakin. Nakaka-disappoint ka, Guro. Hanggang kailan mo ba hahayaang gamitin ng hari ang kahinaan mo para manipulahin ka? Sa sandaling iyon, iniulat ng isang kabalyero ang kanilang misyon. Nagtanong siya, kumusta si Juvelian? Naging napakasaya po ng binibini tungkol sa paanyaya para sa kaarawan. Marahang sumagot si Duke Floyen, naiintindihan ko. Napaisip si Max, bakit? Dahil lang ba pamilya sila? Sa ganoong dahilan lang, ganoon na ba siya kahalaga sa'yo? Akala ko pareho tayo ng uri. Mga taong handang pumatay ng anumang banta na humaharang sa ating daan. Pero tuwing naiisip mo yan, humihina ka at hinahayaan mong makita sa mukha mo ang nararamdaman mo. Masyadong halata yan sa kamahalan, ang emperador, na ang turing lang sa sarili niyang mga anak ay parang mga laruan. Mababasa niya ang kahinaan mo at ang pagiging malapit mo sa kanya. Habang naaalala ang sinabi ng Duke na kung minsan ay nagiging mas malakas ang mga tao para protektahan ang kanilang mga kahinaan, agad na naisip ni Max, anong kalokohan yan? Sige na nga, ako mismo ang magsisigurado kung sino ang taong nagpapahina sa kanya ng husto. Pagkatapos ng araw na nakatagpo niya si Juvelian, pinuntahan ni Radian si Mikhail. Ang tagal na rin, hindi ba, Mikhail? Masakit na ang mga binti ko, bakit hindi ka lumabas dito at tabihan ako? Lumingon si Mikhail at malamig na nagtanong, may kailangan ka ba sa akin? Siyempre naman. May magandang balita ako para sa'yo, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako binibigyan ng tsaa. Diretsuhin mo na ako. Napakalamig mo naman. Kaya ka siguro hiniwalayan ni Lady Floyen at nahulog sa ibang lalaki, sabi ni Mikhail. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Kalokohan. Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko, bumili siya ng mga cufflink para ibigay na regalo. Cufflink? Alam mo yon, hindi ba? Ang ganyang klaseng regalo ay ibinibigay lang sa pagitan ng dalawang taong malapit sa isa't isa, at sumisimbolo rin ito ng kasabihang, akin ka. Hindi ba magandang balita ito para sa'yo? Nag-aalala ka na nagsisinungaling lang siya tungkol sa pakikipaghiwalay, hindi ba? Tamang-tama ang oras. Sa tingin ko ay matatagalan tayo sa pag-uusap, kaya magdala ka ng tsaa. Kabaligtaran ng inaasahan ni Radian, galit na sumigaw si Mikhail, lumayas ka, kung tapos ka na, lumayas ka na. O sige, paalam na. Dahil ba sa akin kaya masama ang loob mo? Pasensya na sa nangyari. Tuluyang nagdilim ang mukha ni Mikhail. May mahal na siyang iba. Kanina lang, Mikhail, mahal kita. Umarte ka na parang mamahalin mo ako habang buhay, pero ngayon ay nakahanap ka na agad ng ibang lalaki. Itinigom niya ang kanyang kamao, at sinuntok ng malakas ang bagay sa harap niya. Juvelian. Pagsisisihan mo ang panloloko sa akin. Samantala, nakaupo si Juvelian na parang wala sa sarili, at malungkot na nagtanong, gabing-gabi na naman ba siyang uuwi dahil sobrang busy niya? Sabi ni Marilyn, may mga tungkulin pa ang amo sa pagsasanay, kaya sinabi niyang hindi siya makakauwi ng ilang araw. Bumulong siya sa sarili, gusto ko nang alisin ang kuwintas na ito. Gusto ko nang maalis ang mga cufflink na ito sa lalong madaling panahon.
Malumanay na pinunasan ni Marilyn ang kanyang mga luha. My lady, tiyak na nalulungkot kayo dahil hindi makakauwi ang amo. Biglang pumasok ng palihim si Max. Nang makita si Juvelian, naisip niya, mukha talaga siyang mahina. Sa tingin ko ay napakarupok niya, sino ang makakaalam kung kailan siya biglang mamamatay. Tapos nagtaka siya kung bakit masyado siyang nag-aalala sa babae. May mahalaga ba sa kanya? Mukhang wala naman siyang sigla. Dahan-dahang iniabot ni Max ang kanyang kamay na tila sasakal sa leeg ni Juvelian. Pakiramdam ko ay kaya ko siyang patayin anumang sandali. Biglang napaupo si Juvelian, habang naniningkit ang mga mata at antok na antok pa sa pagtulog, sabi niya, mukhang nagkamali ka ng bahay na pinasukan. Binawi ni Max ang kamay niya. Teka, gising pa siya. Kinuskos ni Juvelian ang kanyang mga mata. Ano bang problema niya? Di ba dapat sumisigaw na siya sa takot gaya ng normal na tao? Bakit kalmadong-kalmado siya? Sabi ni Max sa sarili. Tama nga ang napuntahan ko. Sumagot ang babae, talaga. Baguhin mo na ang plano mo, dahil sisiguraduhin kong magsisisi ka. May 1 taon pa ako bago mamatay. Naguluhan na naman ang utak ni Max, inisip niya, di ba niya naiintindihan ang sitwasyon niya? Biglang naglabas si Juvelian ng posporo at sinindihan ito. Nagulat si Max, ang lakas ng loob niyang magsindi ng posporo ah. Akalain mo, ang tapang, pero mukhang mahina naman. Agad na humanda si Max, para depensahan ang sarili. Bigla siyang tiningnan ni Juvelian, at parang naging bato ang mga binti niya sa tingin na yon. Matapos siyang tignan mula ulo hanggang paa ng babae, tila nagising na ito ng tuluyan. Lumapit siya kay Max at ngumiti ng pagkatamis-tamis, ikaw pala ang disipulo ni Ama. Naalala rin ni Max ang babaeng ito. Siya yung nakita ko sa shop ng baluti. Napabuntong hininga sa tuwa si Juvelian at napaupo. Salamat naman at hindi ka mamamatay tao. Pagdilat kasi ng mga mata ko, may taong nakaitim na nakatitig sa akin. Akala ko tuloy guni-guni lang dahil sa antok. Nanaginip ba ako? Pero hindi pala. Kapag may nanloloob kasi sa gabi, kadalasan magnanakaw o kaya assassin yan. Sino ba talaga ang taong ito? Dahil sa dami ng kalokohang ginawa niya noon, napakaraming pwedeng pumatay sa kanya. Paalam na sa mundong ibabaw. Bakit ba kasi napakapabaya ko noon? Pero malayo pa ang kamatayan ko ngayon. Ako, ang dating bida-bidang kontrabida, mamamatay lang dito. Ang sirain ng debut ng prinsesa ang pinakamalaking nagawa ko sa buhay. 'Di ba? Pinakalma niya ang sarili niya at sinabing, siguro, maling lugar ang napuntahan mo. Sigurado akong tama ang napuntahan ko. Mabuti na lang at disipulo pala ni Papa ang akala kong papatay sa akin. Muntik na akong mamatay sa takot doon ah. Kailangan ko ng ilak ng mabuti ang pinto sa susunod. Habang nakikita siyang nakahawak sa mukha, bumubuntong hininga, at malalim ang iniisip, nagsalita si Max, Hoy, babae. Sumimangot si Juvelian at sinabi, bakit mo ako kinakausap ng ganyan, kahit disipulo ka pa ni Ama, dapat marunong kang rumespeto. At bakit naman? Sumigaw siya. Napakabastos mo. Kapag naiisip ko, nakakainis talaga. Ikaw na nga itong pumasok ng walang paalam sa bahay ko, sa gitna ng gabi. Halos mamatay na ako sa takot, at kung hindi ka pa disipulo ni Papa, baka dedo na ako. Sa sandaling iyon, tumawag ang mga kawal mula sa labas ng silid. Milady, may problema po ba? Tatayo pa lang sana siya, at hindi pa man nakakapagsalita, inilabas na agad ni Max ang kanyang espada, at tinakot siya nito. Patuloy na nagtatanong ang mga nasa labas, Milady, may nangyayari po ba riyan? Milady, ayos lang ba kayo? Naisip ni Juvelian. Mukhang gusto niyang makisama ako sa kanya. Pagkatapos ay nilakasan niya ang boses niya, ayos lang ako. Iniisip ko lang kung magbabasa ba ako ng libro dahil medyo nahihirapan akong makatulog. Sige po, naiintindihan namin. Umalis na ang dalawang kawal. Iwinagayway ni Juvelian ang kamay niya at sinabing, nakisama na ako, kaya pwede mo na bang alisin yung espada sa leeg ko? Anong sabi mo? Hindi ko alam kung bakit ikaw pa ang may ganang magalit, samantalang ikaw naman itong ilegal na pumasok dito. Humikab siya ng malakas. Kaya kasalanan mo to. Parang may malaking tandang pananong sa ulo ni Max. Nagagawa niya pang maghikab sa ganitong sitwasyon. Napahawak na lang si Juvelian sa bibig niya sa sobrang hiya. Pagod na ako, kaya nawala na ang lahat ng asal ko. Ibinaba na rin ni Max ang espada niya. Tapos ay tinitigan niya ang dalaga at nagtanong, anong ginagawa mo? Sumagot siya, inaantok lang ako dahil binulabog mo ang tulog ko. Kaya ngayon, pwede na ba tayong bumalik sa kanya-kanya nating bahay? Nag-isip si Max at nagsabi, wala akong bahay. Tinitigan niya si Max at naisip, narandasan ko na ito dati, pero mersenaryo nga ba talaga siya? Pagkatapos ay sinabi niya, sige, maglibot-libot ka na lang muna kung saan-saan. Bahagyang nalito si Max at tumingin sa kanya, bago tumango bilang pagsang-ayon. Naisip din ni Juvelian na karaniwan, ang mga mersenaryo ay umuupa ng mga inn o tumutuloy sa mga ganoong lugar. At sa tingin niya, si Max ay isang palaboy na inabandona. Pagkatapos ay tahimik siyang sumigaw sa isip niya, naku, baka pinalaya siya. Tumango siya at bumulong sa sarili. Kaya pala pumunta siya kay Ama dahil wala na siyang matuluyan.
Tinitigan siya ni Max at bigla itong nayamot. Kung iisipin, noong huling pumunta siya rito bilang panauhin, hindi man lang siya binati ng maayos o sinamahan ng isang katulong. Dahil hindi naman talaga siya bisita, marahil ay aksidente lang siyang nakapasok sa silid ko habang naghahanap ng ibang madadaanan maliban sa pangunahing pinto. Nag-atubili siya, ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Wala rito si Ama sa sandaling ito. Napabuntong hininga siya at sinabi, mukhang wala na tayong magagawa. Pagkatapos ay hinarap niya si Max, tiningnan ito at sinabi, kung wala ka talagang matutuluyan, pwede ka munang manatili rito ng pansamantala. Nagulat itong nagtanong, ano? Naisip ni Juvelian na dahil wala ang kanyang ama sa bahay, siya na muna ang mag-aasikaso sa bisitang ito para sa kanya. Bumalik siya sa kama, awkward na niyakap ang kumot, tumingkayad, at pilit itong itinulak patungo kay Max. Tinapik niya ang balikat nito at sinabi, hindi mo na kailangang magpasalamat. Kapag nagtagumpay ka na, bumalik ka na lang at bayaran mo ako sa susunod. Tulalang tiningnan siya ni Max. Paulit-ulit na naghikab si Juvelian at gumulong sa kama. Hay, matutulog na ako. Gawin mo ang gusto mo at matulog ka na rin. Pagkatapos niyon, mabilis talaga siyang nakatulog ng mahimbing, umalingaunggaw ang hilik sa loob ng tahimik at madilim na silid. Gulong-gulo ang isip ni Max, ano ba ang ginagawa ng babaeng ito? Nakatulog siya agad. Bakit hindi siya natatakot sa akin? Lahat ng nakakilala sa akin hanggang ngayon ay kung hindi nanginginig na parang kawayan, nagpapanggap namang matapang para lang itago ang takot nila sa harap ko. Pero ang tingin na iyon, ang tingin na sandali lang sumilay, ano iyong matatag at kalmadong tingin na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili na huwag nang masyadong mag-isip. Isang istorbo lang ang dalagang ito. Kailangan ko na siyang dispatchahin ngayon din, kung mapapatay ko ang kahinaan ng aking Panginoon, matutulungan ko siyang makatakas sa kuko ng emperador. Doon lang magagawang lumaban ulit ni Master, kasama ko, para pabagsakin ang emperador. Iniunat ni Max ang kanyang kamay palapit sa leeg ni Juvelian. Pero bigla siyang nanginig. Napakahimbing ng tulog niya, na pati ang taong nanonood sa kanya na gaya ko ay nakakaramdam na rin ng antok. Naisip niya, hindi ko dapat gawin ito rito. Hindi pwede. Siguro, magpapahinga na lang muna ako saglit. At ayun na nga. Mahimbing siyang natutulog. Sa sandaling iyon, biglang sumalakay ang isang mabangis na dragon. May dragon. Bilisan nyo, tumakas na kayo. Sigaw ni Juvelian habang tumatakbo. Mabuti na lang at dumating ang tatay niya sa tamang oras. Ang lakas ng loob mong habulin ang anak ko. Hindi kita hahayaang makatakas. Desperada siyang sumigaw para tawagin ang tatay niya, hanggang sa bigla siyang nagising at napadilat, nakahinga siya ng maluwag, panaginip lang pala yon. Hindi ako makapaniwalang na panaginipan ko ang isang dragon. Hindi naman ako kadalasang nananaginip ng ganoon, di ba? Tapos ay bumaluktot siya at humagikgik. Sabi nila, ang managinip daw ng dragon ay isang magandang senyales. Siguro iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay magiging napakaganda ng araw na ito. Bigla niyang nakita si Max na mahimbing na natutulog sa tabi niya, nagulat siya at napatalon, ano to? Bakit siya natutulog sa kwarto ko? At sa kama ko pa talaga siya natulog, ano bang nangyayari? Pero hindi niya matiis na gisingin ito dahil mukhang napakahimbing ng tulog niya. Wala namang nangyari sa akin, kaya siguro gusto lang niyang makatulog sa maayos na kama. Kahit na napakasama ng ugali niya, wala namang maipipintas sa mukha niya. Baka mas gwapo pa nga siya kay Mikhail. Tapos ay na-imagine niya ang mangyayari. Ang kontrabidang dalaga ng pamilyang Floyen, kinidnap at ikinulong ang isang gwapong binata. Naku, baka pagmulan ito ng malaking hindi pagkakaunawaan. Kailangan ko na siyang gisingin. Akmang hahawakan na niya. At inihagis siya paupo, kaya napahiga siya sa kama. Mabilis na dinaganan ni Max si Juvelian, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Nagkatitigan lang silang dalawa ng sandali bago siya nagsalita, mukhang masarap ang tulog mo ha, ang lakas agad ng loob mo pagkagising mo. Nanlaki ang mga mata ni Max sa gulat, nakatulog ako. Pagkatapos ay mariin siyang sumigaw, hindi maaari. Talagang hindi na nakapagsalita si Juvelian at napamura na lang sa isip niya. Hay nako, ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito. Nakakainis. Pinatulog ko na nga siya sa kama ko, kahit na pumasok lang siya sa kwarto ko nang walang paalam. At ngayon, babaliwalain niya lang na parang wala lang. Hindi ko na tumasikmura, pero medyo nakakatawa rin pala to. Kumunot ang noo ni Max at malamig na nagtanong, bakit ka tumatawa? Hahaha. Saktong-sakto talaga. Naaalala ko sa kanya yung ligaw na pusa noong bata pa ako. Eksaktong ganyan din yung pusang yon. Kapag gusto niya, bigla na lang siyang papasok sa kwarto ko, nang walang paalam, at matutulog sa kama ko. Sa huli, nanatili pa rin yung masungit at supladong ugali niya, yung tipong itinataas yung tenga, tumitingin ng patagilid, at iginagalaw yung buntot. Wala na sana akong balak tumawa. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa labas, "Milady, gising na po ba kayo?" Sabi niya sa kaniyang sarili, kumalma ka lang, mag-isip ka agad ng ibang bagay. Mag-isip ka ng ibang bagay, bilis. Hindi ako pwedeng magmukhang ganito sa harap ng mga katulong. Sinabi niya kay Max, halika rito sandali, mukhang ligtas dito.
Ngumiti siya ng matamis at nagsabi, magtago ka muna rito at huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, ha? Ayaw mo rin namang mamisinterpret tayo ng mga tao, di ba? Kaya maghintay ka lang dyan ng mahinahon. Napabuntong hininga ng malalim si Max at nagtanong, mamisinterpret. Nagpaliwanag siya, yung tipong iisipin ng mga tao na nagpalipas tayo ng gabi ng magkasama. Yung may ginagawang. Kung ano-ano, ganoong klase ng maling akala. Napakunot noo si Max, ginagawang kung ano-ano. Tama na nga. Bakit mo ba ako laging itinuturing na parang hayop kung makipagmating? Napabulong si Marilyn sa sarili, nag-aalala ba si Ma'am dahil wala ang amo? Sa kabilang banda, kinakabahan naman si Juvelian at umaasang mananatiling tahimik ang enggot na pusa sa loob ng aparador. Naluha si Marilyn at hinawakan ang mga kamay ni Juvelian, Ma'am, babalik po ng ligtas ang amo, kaya huwag na po kayong masyadong mag-alala. Gusto niyo po bang maglakad-lakad muna para gumaan ang pakiramdam niyo? Tapos biglang napasigaw si Marilyn, ay, may pasa po kayo sa braso, Ma'am. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga si Max sa inis, hanggang kailan pa ba ako magtitiyaga rito? Hindi ito ang oras para sa ganitong kalokohan. Ano bang ginagawa ko rito, hindi ko talaga maintindihan. Kahit anong isip ko, napakakakaibang babae niya talaga. Nakukuha pa niyang ngumiti kahit nasa panganib siya, kakaiba talaga siya. Matapos makulong sa aparador ng 20 minuto, bakit hindi pa dumarating ang babaeng iyon? Biglang may narinig na kakaibang ingay si Max. Nakinig siyang mabuti, at mula sa labas ay may narinig siyang boses, Marilyn, babaan mo pa ng kaunti. Dito mismo. Aray. Masakit yan, Marilyn. Ano bang ginagawa nila sa labas? Hindi naman siguro sila gumagawa ng milagro, di ba? Hindi, imposible. Anong kamanyakan ba itong iniisip ko? Nababaliw na talaga ako sa babaeng katulad niya. Ma'am, mas mabuting kumuha ako ng gamot sa sakit mula sa doktor para sa inyo mamaya. Ayos lang ako, pahiran lang natin ng kaunting pamahid ay gagaling na agad ito. Naisip ni Max, bakit niya gagawin yun hindi naman siya sugatan? Sabi ni Marilyn, mukhang masakit talaga yan. May mga pasa ang pulso, at balikat nyo. Napabulong si Max sa sarili. May pasa. Anong nangyari? Sabi ni Juvelian, ako lang ang may gawa nito sa sarili ko. Nahulog kasi ako sa kama. Pagkarinig nito, naisip agad ni Max, siguradong nasaktan siya noong oras na yon. Wisit. Ang malakas ang nabubuhay at ang mahina ang namamatay, yan ang batas ng kalikasan, at sentido komon lang yan. Sa sandaling iyon, sabi ni Marilyn, sige po, magpahinga na po kayo ma'am. Agad na pumunta si Juvelian sa pinto ng aparador at dahan-dahang binuksan ito. Pwede ka nang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Max at napatitig sa kanya dahil nagpalit na siya ng damit at mukhang sobrang ganda niya ngayon. Tanong ni Juvelian, gutom ka na ba? Tara, sabay na tayong kumain. Nauutal siyang nagtanong, sabay tayong kakain? Bakit? Sabi niya, kasi mas masarap ang pagkain kapag may kasabay. Tapos hinawakan niya ang kamay nito at hinila, bilis. Maghanda ka na, napakagaling ng tagapagluto na nag-aasikaso sa akin. Sabi niya sabay kaming kakain. Ibig bang sabihin nito ay mga cucumber sandwich? Yun pa naman ang pagkaing pinakaayaw ko. Nagtanong si Juvelian, bakit hindi ka kumakain? Nagising si Max mula sa pagkakatulala at nagsabi, kakainin ko na. Tapos kinuha niya ito at naisip, kailangan ko ba talagang isubo ito sa bibig ko? Ang plano ko talaga rito ay alisin ang kahinaan ng Panginoon ko at makaalis na rito. Nakatitig sa kanya si Juvelian, kaya napilitan si Max na isubo ito at kumagat. Agad na nagtanong ang dalaga, kamusta? Masarap ba? Masarap, di ba? Nakaramdam si Max ng kilabot at pinilit ang sariling lumunok ng malalim, ano bang ginagawa ko rito? Nakangiting sumagot si Juvelian. Salamat naman. Noong una, nag-aalala talaga ako dahil paborito ko lang itong pagkain, kaya hindi ko alam kung makakakain ka nito. Napilitan si Max na kumagat ulit, siguro para lang mapasaya si Juvelian. Ang eksena ay lumipat sa palasyo ng Imperyong Aset. Maraming nagtsitsismisan sa loob ng palasyo. Akala niyo ba hindi ko alam na pinoprotektahan ni Duke Floyan ang hari? Naparito ako para makita ang mahal na hari. Sa tingin ko, kapag nagpatuloy pa ito, lalong magagalit ang mga tao, gaya lang ng dati. Ang Lord Chancellor na si Duke Elios ay nagulat, mahal na hari, nais niyo pa rin bang manatili ang taong iyon sa tabi niyo? Malinaw na sinabi ng mahal na hari, wala nang asong mas mabangis pa sa kanya. 20 taon na ang nakalipas, sa rurok ng digmaan sa pagitan ng Imperyong Aset at kaharian ng Terje, ang mayabang na batang emperador ay walang alam sa mundo. Pagkatapos ay iniwan niya ang palasyo para tumakas. Matapos iyon, isang maharlikang kabalyero ang tumayo ng mag-isa para protektahan ang kaharian. Ang bayaning iyon ang tumulong sa isang duwag para manalo, at ang duwag na iyon ang kasalukuyang emperador. At ang bayaning iyon ay si Duke Floyen. Si Ricard Floyen. Akala ni Duke Elios, dahil suportado ni Floyen ang panig ng emperador, inisip niyang hindi na kailangan ang pagbaba sa trono. Pero itinuturing pa rin ng mga tao na duwag ang emperador. Sabi niya sa mahal na hari,
Kung ipipilit nating panatilihin siya sa walang silbing utos na iyan, lalo lang magagalit ang mga tao. Bakit hindi tayo gumamit ng pakana para maakit ang pasimuno? Napakunot noo ang mahal na hari at nagsabi, hindi mo kailangang turuan ako. Kaya kung lutasin ang sarili kong mga problema. Maaari ka nang umalis, Duke Elios, mahal na hari, dahil nananatili pa rin ang mga bunga ng ginawa niyo noon, madadamay din ang inyong kadakilaan. Kung gusto niyo ring kontrolin si Duke Floyen, dapat niyo siyang hilinging bumalik sa pagtatrabaho para sa imperyo. Umaasa akong gagawa kayo ng matalinong desisyon. Matapos sabihin iyon, umalis na si Duke Elios. Galit na nagnitnit ang mga ngipin ng mahal na hari, wala siyang alam, pero ang lakas ng loob na magbigay ng payo. Sa sobrang galit, bumulong siya, hindi makakapalag sa akin ang taong iyon. Sa oras na ito, humikab ng mahaba si Juvelian, dahil baka tatapos ko lang kumain, kaya inaantok ako ng ganito. Tapos tumingin siya kay Max. Napaka-natural niyang matulog. Siguro hindi niya alam na ang pwestong hinihigaan niya ang paborito kong tulugan, no? Likas na nagmulat ng mata si Max at nagtanong, anong tinitingin-tingin mo? Ay, hindi pala siya tulog. Wala lang. Mukha ka kasing relax na relax. Pagkatapos ay nagtaka siya, kailan kaya siya aalis? Huwag mong sabihing balak niyang tumambay rito hanggang sa makauwi si Papa. Nagtanong ulit si Max, bakit ba tingin ka ng tingin sa akin? Ah, mukhang malapit ka pala sa tatay ko. Hindi masama. Malinaw na ito ang malambing na boses na hindi kailanman ipinakita sa akin ni Papa. Parang lahat ay bago sa pandinig ko, hanggang sa maisip kong parang ibang tao na ito. Kung sa bagay, balak ko talagang ibalik ang kwintas at regaluhan si Papa ng mga cufflinks. Tapos humarap siya para tawagin si Max. Patuloy siyang nag-isip, kung disipulo siya ni Papa, malamang alam niya kung ano ang mga gusto ni Papa. Sumimangot si Max at nagsabi, kung tinawag mo ako, magsalita ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sige na nga, ano sa tingin mo ang pagbibigay ng cufflinks bilang regalo sa isang tao? Nanlaki ang mga mata ni Max, regalo. Namula si Juvelian at tinakpan ang kanyang mukha, huwag mong sabihing ayaw yon ni Papa. Biglang lumapit si Max, iniusog ang libro para makita ang mukha niyang pulang-pula. Kanino mo balak ibigay yan? Nagtaka siya sa sarili, paano siya nakagalaw ng ganoon kabilis? Nakahiga lang siya sa sofa kanina ah. Iniwas ni Juvelian ang kanyang tingin at nagsabi, sino pa nga ba? Di ba alam mo na yon? Usap-usapan ng mga tao na ang dalagang si Floyen ay patay na patay kay Lord Mikhail, hanggang sa wala na siyang pakialam sa dangal niya at sunod lang ng sunod sa kanya. Napabulala si Max, napakakaawa-awa. Balak mong ibigay yan sa lalaking yon? Nagulat siya at napatayo, medyo sobra ka na yata. Nagdilim ang mukha ni Max at bumulong sa sarili, dahil iniisip kita kaya ko sinabi yon, tapos gusto mo pa siyang ipagtanggol. Sabi ni Max, nahuhumaling sa ganyang klaseng lalaki. Wala ka na sigurong respeto sa sarili mo, no? Nagdilim ang kanyang mukha at nanginig siya, hindi naman sa gusto ko talagang ibigay sa kanya, pero ginagawa ko lang ito dahil gusto kong mabuhay. Dahil tatay ko siya. Ha? Ang tinutukoy mo ay ang tatay mo, si Duke Floyen? Ano bang pinagsasabi mo? Sino bang akala mo ang tinutukoy ko? Kusang nakahinga ng maluwag si Max, tapos tinakpan ang bibig niya at mahinang natawa, ganoon pala yon. Nalito si Juvelian at nagtaka, bakit siya tumatawa? Nilalait na nga ako rito. Agad siyang sumigaw, hoy, tumigil ka na nga sa pagtawa. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Nagtanong si Max, sabi mo gusto mo siyang regaluhan ng mga cufflinks. Inilabas sila ni Juvelian at nagsabi, oo, heto sila. Tiningnan niya ang mga ito at hinusgahan. Mukhang walang silbi ito sa isang kabalyero. Di ang ganda pala ng panlasa mo sa mga regalo, ha? Mapagmataas na sinabi ni Max. Nagregalo na ako sa tatay ko noon. Dahil mukha siyang masyadong malungkot, pero sobrang kontento ko dahil ang regalo ko ang nagparamdam sa kanya na mahalaga ang walang kwenta niyang buhay sa mga huling taon niya. Naku, ano bang binigay mo sa kanya? Nagmisteryoso pa itong si Max. Sabi niya, hindi mo na kailangang malaman. Sa bagay, siguradong matutuwa si Duke Floyen sa kahit anong regalo na ibibigay mo sa kanya. Sabi ni Juvelian, nananaginip ba siya, sabay talikod. Kung totoo yon, hindi ko na sana kailangang magtanong pa sa'yo. Napakamot sa ulo si Max at bumulong sa sarili, hindi ba niya alam na mahal siya ng tatay niya? Malungkot na sinabi ni Juvelian, dahil nabili ko na ang mga ito, kailangan ko na lang talagang ibigay sa kanya. Nalaglag ang panga ni Max. Ganito kalaki ang isinakripisyo niya para sa kanyang anak, pero wala man lang alam ang anak niya tungkol dito. Nakakatawa naman. Ito ba talaga ang gusto mo? Nakakaawa ka naman talaga, Master. Samantala, ang Duke Floyen naman ay nakasandal sa puno sa isang mataas na lugar nang makarinig siya ng kaluskos. Isang ibon ang lumipad palapit at humuni. Tiningnan ng Duke ang maliit na ibon at tahimik itong pinaalis. Ayaw mo ba? Pero takot na takot ang anak ko sa maliliit na hayop. Sa sandaling iyon, isang katuwang na kabalyero ang lumapit, palingon-lingon habang hinahanap ang Duke. Walang emosyong nagtanong ang Duke, ano ang kailangan mo? May balita po mula sa mansyon, sir. Tungkol kay Juvelian.
Mabilis na tumalon pababa ang Duke at apurahang nagtanong, magsalita ka. May nangyari ba kay Juvelian? Hindi naman po eksakto sir. Sabi nila ay nag-aalala raw ng husto ang young lady dahil hindi pa po kayo bumabalik. Natigilan ang Duke. Inaantay niya ba ako? Ngayon lang siya nagkaganito. Nakatayo lang doon ang Duke, tahimik na binabanggit ang pangalan ni Juvelian, at pagkatapos ay napangiti dahil sa gaan ng loob. Nagulat din ang kabalyero at nagtaka kung bakit nakangiti ang Duke, sabay sabing tila masama ang pakiramdam ng young lady kaya nanatili lang ito sa kanyang silid. Siguradong sobrang buryong na yon. Nagdilim ang mukha ng Duke at napaikot ang kanyang mga kamao. Sige, tama na ito. Sapat na ang mga pautot mong ito, Max. Pagkatapos ay humarap ang Duke at sinabing, kailangang makausap ang kagalang-galang na hari sa lalong madaling panahon. Samantala, sa Floyan Estate, tutok na tutok si Juvelian sa pagsusulat ng liham nang sabihan siya ni Max na hindi na kailangang lumabis pa ng ganoon. Pero sabi ni Juvelian, bastos naman kung regalo lang ang ibibigay ko. Sa tingin ko, sapat na ang regalo para matuwa siya. Inis na nilamukos ni Juvelian ang papel dahil hindi siya kontento. Ano bang dapat kong isulat? Hindi naman kami ganoon ka-chinmy, ka-close, ni Papa. Lumingon siya para tanungin si Max, ano bang madalas ninyong pinag-uusapan ni Papa? Tanong ni Max, ang master. Tapos ay pilit niyang inalala ang mga sinabi nito noon. Ang cute-cute ni Juvelian noong maliit pa siya. Nakakabasa na siya ng mga history book noong 5 pa lang ang edad niya. Anak ko nga talaga, napakatalino. Ito nga pala ang boutonniere na binigay niya sa akin. Wala itong tigil sa kadadaldal noon. Hindi ko sigurado, hindi kami masyadong nag-uusap. Tiningnan ni Juvelian si Max at tahimik na sumigaw sa isip, wala ka talagang silbi. Sige na nga, ako na lang ang gagawa, makalipas ang 1 oras. Tuwang-tuwang sumigaw si Juvelian, tapos na. Dahilan para mag-usisa si Max, na nakatayo lang sa malapit, tungkol sa nilalaman ng sulat. Tinanong niya, plano mo ba talagang ibigay yan sa kanya? Ano pa nga ba, di ba ayos lang naman na aminin ko ang pagkakamali ko at humingi ng tawad? Sulat pa umanhin ito. Mahal kong ama, binuksan ko ang librong binigay niyo bilang takdang aralin. Nagkataon pong nakuha ko rin ang inyong kuwintas. Dapat ay naibalik ko na ito, pero dahil sa ilang dahilan ay hindi ko nagawa. Pagkukulang ko po ito, at humihingi ako ng taos-pusong paumanhin. Labis kong pinagsisihan na kailangan ko pang sumulat para sa ganitong sitwasyon. Mula ngayon, hinding-hindi ko na pakikialaman ang mga gamit ninyo ng walang pahintulot. Inireregalo ko po ang pares ng cufflinks na ito kasama ang liham bilang aking paumanhin. Pasensya na po talaga, at humihingi rin ako ng paumanhin sa hindi agad pagbabalik ng kuwintas dahil sa ilang personal na rason. Mukhang determinado si Juvelian. Ngayon, ibibigay ko na ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Max, alam mo na ang gagawin mo kapag may pumasok sa kwarto, di ba? Lalabas lang ako at babalik agad. Sige, galingan mo. Gusto kong makita kung anong mukha ang gagawin ni Master. Sa pangunahing bulwagan ng Asset Imperial Palace, Duke Floyan. 4 na araw na ang nakalipas mula nang utusan kitang hanapin ang assassin, bakit wala pa ring balita? Hindi ko pa po nahahanap ang taong iyon. Hinampas ng emperador ang kanyang kamay at sumigaw, sa tingin mo ba tatanggapin ko ang ganyang sagot? Dapat ay nahanap mo na ang maliit na dagang iyon ngayon pa lang. Sabi ng Duke sa kanyang sarili, Max, tinatawag niyang daga ang anak ko, nakakatawa naman. Alam ko na simula pa lang, si Max ang nagtangkang pumatay sa kanyang kamahalan. Siguradong gusto lang niyang gumawa ng gulo sa pagitan namin ng emperador. Sa sandaling iyon, sumimangot si Max at nagsabing, takot ka ba sa ganyang kahinang nilalang? Hindi sa natatakot ako. Ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagre-rebelde sa emperador ay dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Malakas na nagsalita ang Duke sa emperador, hindi na sila muling aatake. Sumigaw muli ang emperador, paano mo nalaman? Habang binabantayan ko ang palasyo, napakahigpit ng seguridad sa paligid ng kastilyo, kaya walang sinuman ang maglalakas loob na itaya ang buhay nila para pumunta ulit dito. Nagnitngit ang emperador sa kanyang sarili. Nagagawa niyang itaas ang boses niya ng ganyan para lang makauwi ng maaga. Regis, ang lakas ng loob mo. Pagkatapos ay kumalma siya at nagsabi. Pero nag-aalala pa rin ako, manatili ka muna rito ng mas matagal. Sabi ng Duke. Sige, mananatili ako rito ng 1 pang araw. Naalala ng emperador ang sinabi ni Duke Elios. Lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan, mahal na hari, kung gusto ninyong makaharap si Duke Floyan, utusan ninyong bumalik ang Crown Prince. Sumang-ayon ang emperador sa kanyang isip. Matagal na ring naging kahinaan mo ang batang iyon, hindi ba? Itatali kita. Ipapatawag ko ang Crown Prince pabalik. Magpapanggap ako na parang gusto ko nang ipasa ang trono kay Max, kay Maximilian. Sa ganoong paraan, magiging pain siya para makaharap ang Duke. Sa sandaling ito, naisip ni Juvelian na dahil wala pa ang kanyang ama, dadaan muna siya sa kwarto nito. Pumasok siya sa opisina ni Regis at lumingon-lingon sa paligid. Sabi niya, ganito pala kalaki ang lugar na ito. Sabagay, mabuti na rin at wala rito si Papa dahil wala akong lakas ng loob na ibigay ito ng personal.
Iiwan ko na lang ito rito at aalis agad. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang listahan sa lamesa. Tiningnan niya ito ng may pagdududa at bumulong, listahan ng mga kandidato. Laking gulat niya nang makitang may bilog ang pangalan ni Max, kaya nataranta siya at nabitawan ang kahon ng cufflinks. Bakit? Ikaw yon, di ba? Pangalan yon ng Crown Prince. Posible kayang. Gusto ni Papa na ipakasal ako sa Crown Prince. Wala man lang siyang nabanggit sa akin. Noon, tinanong niya ako, ano bang ideal type mo? Sabi ko naman, gusto ko ng lalaking may pera, kapangyarihan, at galing sa respetadong pamilya. Ah, dapat guwapo at talentado rin. Kung walang makakaabot sa mga kriteriya na yon, hindi na lang ako mag-aasawa. Hindi maaari, ito ba ang listahan ng mga kandidatong pinili ni Papa? Maximilian Casinas, ang kagalang-galang na Crown Prince ng Imperyo. Isang taong perpekto sa lahat ng aspeto talento, pinagmulan, kapangyarihan pero isa ring mamamatay tao na pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Pinatay pa nga niya ang sarili niyang ama para makuha ang trono. Isang baliw na hindi man lang umiyak, ang kontrabida sa nobela. Gusto pa nga niya akong pahirapan noon. Nanginginig siyang nagsabi, kung gusto ako ni Papa na itulak sa kamay ng lalaking ganyan. Kung ganoon, ang tanging intensyon lang niya ay ipakasal ako sa pamilya ng hari. Bakit niyo ito ginawa sa akin, Papa? Sa oras na ito, nakaupo si Max at bumuntong hininga. Nakatitig lang siya sa pinto. Bakit ba ang laki ng kwartong ito? Kailan ba siya babalik? Bakit ang tagal niya? Biglang nakarinig si Max ng kaluskos, at agad siyang sumugod ng kasing bilis ng kidlat, sabay sakal sa leeg ng nanghimasok. Nang makilala niya ito, nagtanong si Max, bakit ka nanunubok dito? Kung may itatanong po kayo, pakibitawan muna ako, hirap na sabi nito. Inutusan po ako ng madam. Sinabi sa akin ni madam na nandito ka. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, pinababa na siya ni Max. Sumama ang tingin ni Max at nagtanong, anong kailangan mo? Nakatanggap ako ng paunawa na may kakaibang kinikilos ang emperador. Mayabang na sabi ni Max, naiintindihan ko. Siguradong nagngangalit siya dahil sa regalong ipinadala ko. Hindi po iyon ang dahilan. Dahil sa hiling ng punong ministro at ng Minority Government Council, muli kayong ibinalik bilang kagalang-galang na Crown Prince. Inialay niya ang isang espada. Sa tingin ko ay oras na para bumalik kayo, mahal na Crown Prince Maximilian. Sa oras na ito, tumalikod si Juvelian para umalis. Babalik na muna ako sa kwarto ko sa ngayon. Hindi ko hahayaang mapunta ang sarili ko sa mga kamay ng ganoong klaseng baliw na tyrant, pero ang kaaway ay isang miyembro ng pamilya ng hari. Hindi magiging madali ang paglaban sa kagalang-galang na Crown Prince. Mas mabuting kumbinsihin ko na lang si ama na baguhin ang isip niya. Kailangan ko lang makahanap ng rason para tanggihan ang pagpapakasal sa Crown Prince. Kumilos na tayo. Sa ngayon, magpapanggap muna akong walang alam tungkol sa listahan na yan. Pagbalik niya sa kwarto, wala na naman itong laman. Lumingalinga siya at nagtaka, nasaan na siya? O baka may pumasok na maid kaya kailangan niyang magtago? Bumulong siya. Ako lang to. Pagkatapos ay bigla niyang binuksan ang mga pinto ng aparador, nandito ka ba? O dito. Paano naman sa ilalim ng kama? Ano ba yan? Nasaan na ba siya pumunta? Marami pa naman akong dapat ipag-alala. Pagod na siyang naupo sa upuan at nakakita ng isang sulat sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito at nakitang parang kinalahig lang ng manok ang sulat. Aalis na ako, kaya wag mo na akong hanapin. Sa tamang panahon, babalik ako. Kahit sabihin mo pang pusa ang sumulat nito, mapipintasan pa rin ito ng mga tao. Hindi ko man lang nasabi sa kaniya na bumisita ulit siya rito. Bakit ang biglaan naman? Gusto ko sanang magpaalam sa kaniya ng personal. Habang nasa daan, naisip ni Max, yung tangang yon, nabasa na kaya niya ang sulat. Pero bakit ko ba isinulat yon? Paano kung hindi niya ako hanapin? Mukhang ako lang pala ang nag-isip na normal lang ang manatili roon. Pagkatapos ay nagbagal ng takbo si Max at lumingon pabalik sa direksyon ng Floyan Estate. Maya-maya pa ay nagpatuloy na siya patungo sa palasyo. Sumigaw si Max, may kailangan akong gawin ngayon din. Sa pagkakataong ito, nagising si Juvelian at nagkusot ng mga mata. Bakit ang liwanag na? Lumingon siya na tila may hinahanap, tapos nagtanong ulit, bakit hindi ako ginising ng apprentice ni ama? Ay oo nga pala, umalis na siya. Malungkot siyang nag-alala, nakatagpo na kaya siya ng matutuluyan. Pero bakit ba bigla akong nag-aalala sa ibang tao? Hindi ko pa nga naayos ang sarili kong mga problema. Pero mukhang nakatulog ako habang nag-iisip kagabi. Kung magpapatuloy to, paano ako makakagawa ng plano? Tiningnan niya ang pendant ng kwintas sa mesa at naisip ang kaniyang ama na galit na sumisigaw ng, paano mo nakuha yan? Nanginginig siya, kailangan ko na tong maibalik sa lalong madaling panahon. Napakarami ko ng pinagdaraanan, sunod-sunod na lang ang kamalasan. Nararamdaman ng maid ni Juvelian na talagang kakaiba ang kaniyang binibini. Karaniwan sa ganitong oras ay gising na ito at palakad-lakad lang. Pero nitong mga nakaraang araw, maaga na siyang nagigising at nananatili lang sa loob ng kwarto. Araw-araw na nakadungaw ang binibini sa bintana. Mula nang umalis ang Duke, mas lalo siyang naging matamlay. Ngayong araw, mukhang wala talagang buhay ang binibini. Lumapit si Marilyn at nagtanong,
Napakaganda po ng panahon ngayon, gusto niyo po bang maglakad-lakad? Baka sakaling gumaan ang pakiramdam niyo sa ilalim ng sikat ng araw. Walang sa sariling nagtanong si Juvelian, ganoon ba? Nitong mga nakaraang araw, parang nasasakal na ako rito sa bahay. Ayoko sa bahay na to. Dahil wala si ama, lagi na lang akong mag-isa. Napaluha si Marilyn sa pag-aakalang dati lang masama ang ugali ng binibini, pero ang totoo ay nalulungkot lang pala ito. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Juvelian. Nandito lang po ako sa tabi niyo habang buhay, mahal na binibini. Pagkatapos niyon, inihanda na ang isang masaganang pagkain. Bulalas ni Marilyn, ay naku, nakalimutan nating ihanda ang strawberry cake na paborito niyo. Gagawa po ako agad ng bago. Naisip ni Juvelian, siguro mas mabuti na rin to. Kailangan ko talaga ng oras para mapag-isa. Kailangan ko nang ayusin tong issue sa kasal. Biglang may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likuran, nandito ka lang pala, Juvelian. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa gulat. Tumayo siya at bulalas, bakit bumalik na agad si ama? Hindi ba sabi nila ay magtatagal pa siya? Bumalik po kayo ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ama. Siguro ay natapos agad ang training nyo. Siguradong pagod na pagod po kayo. Ilang siyang nagsabi, sasabihin ko po kay Marilyn na maghanda ng paliguan nyo. Biglang tinawag siya ni Duque Floyan, Juvelian, simula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang makaramdam ka pa ng lungkot kailanman. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa gulat, at nagtitigan silang dalawa. Sa pamamagitan ng isang banayad at mapagmahal na tingin, tinitigan ng Duque ang kaniyang anak. Pakiramdam ni Juvelian ay sobrang ilang na ilang siya, at nagtataka kung bakit ganito ang ikinikilos ng kaniyang ama. Sabi niya, dahil nagmamadali akong bumalik, wala pa akong oras para kumain ng kahit ano. Juvelian, nakapaghapunan ka na ba? Hindi pa po. Hinawakan ng ama ang kaniyang kamay, at bigla niyang naalala ang kaniyang nakaraang buhay noong dinala siya nito sa madilim na piitan. Pakiramdam niya ay mukha siyang tanga na umaasa pa sa kaniyang pagmamahal. Habang nasa hapagkainan, tinanong ng Duke kung nakahanap na ba siya ng makakapareha para sa piging ni Count Ayalo. Agad siyang sumagot, may nag-imbita na po sa akin. Mabuting bilisan ko ng kumain para makapagsulat na ako ng mga sulat. Dahil sa mga ikinikilos niya, naramdaman ng Duke na may kakaiba, kaya hindi niya inalis ang tingin sa kanya. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa kanyang silid na may dalang mga tumpok ng sulat. Gulat na sinabi ni Juvelian, Marilyn, mas marami ang nagpadala ng imbitasyon kaysa sa inaasahan ko. Marami po kayong mapagpipilian, mahal na lady. Isang miyembro ng Royal Knights, sikat sa kanyang husay sa espada at tapat na pagkatao, si Sir Bomia, nakilala sa kanyang perpektong hitsura at boses. Ang anak ni Count Lowen, ang susunod na tagapagmana ng kagawaran ng ugnayang panlabas, ang anak ni Marquis Maki. Naisip ni Juvelian sa sarili niya, sinabi ko kay ama na pipili ako ng isa, pero dahil lahat sila ay magagaling, magiging napakahirap nito. Nakakatawa man, pero dahil kay ama, mareresolba ko rin ito. Sino kaya ang dapat kong piliin? Pagkatapos ay sinabi niya kay Marilyn, gabi na, kaya pakipadala na lang ang sulat na ito bukas. Sa puntong iyon, kinuha ni Marilyn ang sulat at umalis. Biglang hinarang ni Duque Floyen ang kanyang daan at nagtanong, kamusta si Juvelian, mahal na amo, kung may sasabihin po kayo sa kanya, maaari po akong bumalik. Sabi ng Duke, ayos lang, sabay tingin sa sulat na hawak nito. Nagdesisyon na ba siya kung sino ang makakasama niya sa piging? Opo. Pinili po niya ang anak ni Count Lowen na si Edmund. Nagtanong ang Duque. Ano ang reputasyon niya? Sikat po siya sa mga social circle dahil sa kanyang kagwapuhan. Alam ko namang isang kahanga-hangang tao ang pipiliin niya. Agad na nagdilim ang mukha ng Duke sa inis. Isang lalaking maganda lang ang mukha. Naisip ni Marilyn sa sarili niya, kung siya ang makakasama ni Lady, nai-imagine ko na ang eksena kung gaano sila kalambing sa isa't isa. Oh, nakikita ko na ang napakagandang pangitain iyon. Pagkasabi niyon, tumingala siya pero wala na ang Duke. Nakaalis na pala ito nang hindi niya namamalayan. Sa mansyon ni Count Lowen. Hawak ni Edmund ang isang tasa ng tsaa habang nanginginig ng sobra. Diyos ko, bakit pumunta ang taong ito sa bahay ko? Duke, ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo rito sa kalaliman ng gabi? Nakakatakot ang ekspresyon ni Duque Floyen habang nakatitig ng matalim sa kanya. Panay ang likot ng mga mata ni Edmond. Masyadong magarbo ang pananamit. Pinasadahan siya ng tingin ng Duke mula ulo hanggang paa para suriin siya. Naalala niya ang sinabi ni Juvelian, gusto kong magpakasal sa lalaking may kapangyarihan, pera, pambihirang hitsura, at talento. Kung hindi nila maabot ang mga katangiang yon, hindi ako magpapakasal sa kanila. Inilapag ng Duke ang tasa ng tsaa na lumikha ng tunog. Habang tinatanggal ang kanyang salamin, sinabi niya, Edmund Ansen Lowen, hindi mo naabot ang mga pamantayan. Kinabukasan, pumasok si Marilyn at nagsabi, mahal na lady, dumating na po ang package na in-order niyo sa shop ni Feather noong nakaraan. Nakahinga ng maluwag si Juvelian, salamat naman. Malapit na ang kaarawan ni Rose, at nagtataka ako kung bakit hindi pa ito dumating. Pagkakuha niya rito, nakakita siya ng isang business card.
Para sa aking muse, mula kay Ian Feder, nagulat si Juvelian. Muse? At bakit may sobra? Hindi naman ito mukhang buy one take one na item. Napabulalas ang mga katulong, mahal na lady, ano po ito? Ngayon lang po kami nakakita ng ganito. Naisip ni Juvelian na talagang hindi siya binigo nito. Napakahusay ni Ian sa pag-akit ng mga tao. Agad niya itong isinara at sinabi, mamaya ko na ipapakita kung para saan ito. Maya-maya, sa labas, dumating ang butler na si Derek para magulat, ang ikalawang anak ni Count Lowen, si Lord Edmund, ay narito po. Sabi niya ay gusto niyang makipagkita sa inyo bilang sagot sa sulat niyo noong nakaraan. Nagulat si Juvelian. Pumunta siya ng personal imbes na magpadala lang ng sulat. Pero sige, siya naman ang magiging partner ko. Hindi rin masamang magkakilala kami ng mas maaga. Sige, naintindihan ko. Pupunta ako riyan pagkatapos kong mag-ayos. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Edmond, matagal na rin tayong hindi nagkita, Lady Floyan. Mainit siyang tinanggap ni Juvelian, Lord Lowen. Naisip niya na kahit hindi ito mapapantayan kay Mikhail, gwapo nga ito gaya ng mga sabi-sabi. Hindi ko naman gustong isipin, pero ang estudyante ni Ama, kahit mahiwaga pa rin ang pagkatao niya, ay napakagwapo rin. Sana hindi siya nagugutom at maayos pa rin ang lagay niya. Sa sandaling ito, sinabi ni Edmond, mahal na lady, gusto ko po kayong abisuhan sa dahilan ng pagbisita ko ngayon. Bigla itong lumuhod ng pabigla. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin, mahal na lady. Nagulat siyang nagtanong. Tungkol saan ito, Lord Lowen? Nanginginig nitong sinabi, akala ko po ay may partner na si Lady Juvelian, kaya tumanggap na ako ng imbitasyon ng ibang lady. Ano? Nabigla si Juvelian. Sabi mo ay may iba na. Hindi mo ba alam ang mga bali-balita ngayon sa high society? May chismis na may dinedate na po kayo, mahal na lady. Kaya sobrang nagulat ako noong natanggap ko ang sulat nyo. Napasigaw si Juvelian sa kanyang isip, ano? Dating? Ako, na laging nasa bahay lang buong araw. Anong ibig mong sabihing dating? Napakabilis kumalat ng mga chismis na yon. Posible kayang may nakakita sa estudyante ni Ama na dumadaan sa bintana. Pinilit ni Juvelian na maging kalmado. Sabi niya, walang katotohanan ang mga iyan, palagi lang akong nasa bahay. Walang basehan ang mga chismis na iyon. Kung sa bagay chismis lang naman ang mga iyan. Yumuko si Edmund, patawad po. Tumalikod si Juvelian at sinabi, ayos lang. Maghahanap na lang ako ng ibang partner sa sayawan, kaya tumayo ka na riyan. Pagkatapos ay naisip niya na dapat pa pala siyang magpasalamat dahil nalaman niya ang tungkol sa mga chismis na iyon. Kapag nalaman ko kung sino ang nagpakalat ng chismis na iyon. Lagot sila sa akin. Biglang tumayo si Edmund at sinabing, isa ba kayong anghel? Humanga ito sa kanya at sinabing, napakabait niyo sa kabila ng kabastusan ko. Kung naabot ko lang sana ang mga pamantayan niyo, sana ay nayakap kita habang buhay. Pamantayan? Inabutan siya nito ng bulaklak. Mahal na lady, baka naman maaari tayong kumain sa labas balang araw. Pagkatapos ay natigilan ito dahil sa bintana, nakita nito si Duke Floyen na nakatingin ng matalim at may napakalamig na mukha. Nanginig si Edmund at nagsabi, paumanhin po, pero parang mas mabuting umalis na ako ngayon. Nagulat at naguluhan si Juvelian. Anong problema ng isang to, sa exhibit sa palasyo ng imperyo? Mukhang excited ang lahat na malaman kung paano ididisenyo ni Count Ayalo ang lugar. Noong nakaraang taon ay napakagandang mga rosas, ano kaya ang magiging tema ngayon? Pero higit pa riyan, curious na curious akong malaman kung sino ang magiging partner ni Lady Floyen sa sayawan. Nang marinig ang pangalan ni Juvelian, napatigil si Max sa kanyang paglalakad. Muli silang nagbulungan. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit napakaraming tao rito ngayon ay dahil kay Lady Floyen, di ba? Alam niyo ba kung sino ang pinili ng pasaway na lady na iyan matapos niyang i-dump si Marquis Hessen? Balita ko ay may dinedate siya pero hindi malinaw kung sino. Baka naman yung taong hindi kayang ipakita ang mukha sa publiko. Naku, sino kaya yon? Biglang may narinig na malakas na kalabog. Itinuro ni Max ang mga taong nagbubulungan tungkol kay Juvelian. Mukhang nasiyahan kayo matapos niyo ilabas ang lahat ng basurang yan, ha? Ang bastos niyo naman, anong sinasabi niyo? Malinaw na may nakakita. Kaya nakita niyo ba ng sarili niyong mga mata? Kahit hindi, kung hindi naman siya nagpapakita ng hindi magandang asal, hindi magkakaroon ng mga ganyang chismis. Tinitigan siya ni Max ng matalim at naggitgit ang mga ngipin, kung ganoon, bakit hindi ka pumunta roon, at sabihin iyan ng direkta kay Lady Floyen mismo. Nang marinig iyon, tahimik silang lumayo. Mga walang kwentang basura. Biglang tumalikod si Max, akala ko ang mga lugar na gaya nito ay may mapapala ako. Sobrang nakakabagot. Let's Pero, ano itong kakaibang nararamdaman ko? Sa pagtitipon ng Blooms. Ang host ng Blooms, si Madam Freya. Naku, matagal na tayong hindi nagkita. Kararating nyo lang, pero siguradong may narinig na kayong magandang balita, di ba? Ayaw ko nang makialam pa. Pero ang quality control mo ay hindi maganda. Haha, kakaiba iyan, di ba? Ang mga gamit dito ay hindi kailanman pare-pareho.
Mahal na Prinsipe Maximilian, ano po ang nagdala sa inyo rito para bigyan kami ng karangalan sa inyong presensya? Hindi ba kayo nasiyahan sa impormasyon tungkol kay Lady Floyen? Impormasyon? Ang mga mapanirang paninirang puri ba na iyon ang tinatawag ninyong impormasyon? Ah, mahal na prinsipe, kung wala itong katotohanan, kusa na lang sanang mawawala ang mga tsismis. Madalas ay naitatago nyo ng maayos ang inyong emosyon. Bakit parang galit na galit kayo ngayon? Kadalasan ay hindi kayo nakikipag-usap sa mga noble. Ginulo ni Max ang kanyang buhok at nagbuntong hininga. Ang lalakas ng boses nila, gusto ko lang silang patahimikin. Palihim na natawa si Freya sa sarili niya, naku, simula noong bumalik siya galing sa mansyon ni Duke Floyen, naging kakaiba na ang ikinikilos niya. Sabi ni Max, kaya naman, sabihin mo sa akin ng detalyado ang katotohanan sa likod ng mga chismis kay Lady Floyen. Sabi ni Freya, una sa lahat, hindi lihim na nakikipag-date ang lady sa kahit sino, dahil ang sabi ay tinanggap na niya ang alok na maging partner sa piging mula sa anak ni Count Lowen. Halatang sumimangot si Max. Bakit kailangan pang maging anak ni Count Lowen? Sa labas, mukhang guwapo at magalang ang lalaking iyon, pero sikat din siya sa pagkakaroon ng maraming chismis bilang isang babaero. Bumulong-bulong si Max, ang kapal ng mukha ng walang hiyang lalaking iyon. Sabi niya mahilig siya sa guwapo, pero kahit na, hindi ba dapat nakikinig siya sa amo niya? Sa itsura niyang iyan. Patuloy ni Freya, pero kahit ano paman, swerte man o malas, tinanggihan ng anak ni Count Lowen ang alok niyang maging partner. Biglang itinigom ni Max ang kanyang mga kamao at sumigaw, anak lang siya ng isang count. Paano niya nakuha ang lakas ng loob na tanggihan ang isang katulad niya? Tinakpan ni Freya ang kanyang bibig, tumawa, at nagtanong sa sarili, ano bang pinagsasabi nito? Sa wakas, ang chismis tungkol kay Lady Floyen na sikretong nakikipag-date sa isang hindi kilalang lover ay nanggaling sa pamilya ni Viscount Troy. Ang anak ni Viscount Troy ay tiyuhin ng anak ni Marquis Mikhail Hessen. Galit na umungol si Max, Mikhail, nakakatawa. Tutal, naging magkasintahan naman ang dalawa dati.